Si Ivan ay isang batang munting bata na pinabayaan ng kanyang mga magulang. Ibinagsak nila siya sa isang bundok na natatakpan ng niyebe at pinilit siyang mabuhay ng mag-isa. Sinusubukan ni Ivan na mabuhay hanggang sa makahanap siya ng isang lihim na kayamanan, isang bagay na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang iligtas ang mundo. Gayunpaman, isang estranghero ang sumulpot sa kanyang likod at pinatulog siya. Hindi lang ninakaw ng estranghero ang kayamanan, kundi naglagay pa ng tatak sa loob ng kanyang katawan. Makalipas ang ilang taon, naging walang silbi si Ivan na manga artist na nahihirapang mabuhay sa pamamagitan ng paglalathala ng kanyang mga comics online. Nakikinig siya sa balita nang biglang bumukas ang isang gintong portal sa tabi niya at hinayla siya papasok. Nagising siya sa isang kakaibang mundo at napansin niyang iba ang kanyang damit. Naniniwala siyang nakapaglakbay na siya sa oras. Ito na ang pagkakataon niya. Maaari na siyang maging bayani sa halip na isang talunan na nagdodrawing lang ng manga. Isang 3 bituin na demonyong hangin ang lumitaw sa likod niya. Natatakot si Ivan sa napakalakas na presensya ng demonyo. Nagtataka siya kung bakit napakataas ng kahirapan pagdating niya, pero mabilis niyang pinakalma ang sarili na siya ang pangunahing karakter. Inatake ng demonyo si Ivan, madaling tinalo ito. Nagsimulang magduda si Ivan kung siya ba talaga ang pinili. Tinulungan siya ni Liu Hang at pinakawalan ang kapangyarihan ng kidlat na dragon na tumama sa demonyo. Sa tingin ni Ivan tapos na ang laban. Muling bumangon ang demonyo at nagsimulang tumakbo si Ivan. Biglang lumitaw ang isang gintong espada sa kanyang mga kamay at ang enerhiya nito ay nakakaakit sa demonyo. Sinimulang habulin siya ng hayop. Nagsimula siyang magpanik at umakyat sa puno. Nabali ang sanga at direkta siyang nahulog sa likod ng demonyo. Nawala sa kanyang pagkakahawak ang espada at perpektong bumagsak, tumusok sa demonyo at kaagad itong natalo. Kinabukasan, nagising si Ivan sa labas. Nagulat siya nang kalugon siya ng isang tagalinis ng kalye. Ipinapalagay niya na lahat ng nangyari ay panaginip lang. Lumapit sa kanya ang isang asong may maliit na dilaw na nilalang sa ulo. Ang tanawin ay nagpapagtanto sa kanya na hindi ito panaginip. Sa tingin niya, dumating na ang banal na sugo para makipagkontrata sa kanya. Dinala ni Ivan ang maliit na nilalang pabalik sa kanyang bahay. Inilagay niya ang isang mangkok ng pagkain ng pusa sa harap niya, ngunit tumangging kumain ang nilalang. Ipinakilala ng nilalang ang sarili bilang si Jerome, isang banal na hayop na inatas ang protektahan ang sinaunang pormasayon. Ngunit si Ivan ay mapaghinala at inakusahan si Jerome ng pandaraya dahil hindi siya mukhang mga demonyong hayop na nakita ni Ivan sa mga libro. Pinabulaanan ni Jerome ang kanyang mga pahayag, na nagpapaliwanag na karamihan sa nakasulat ay pinalabis o hindi totoo. Kinumpirma niya na ang tanging katotohanan tungkol dito ay ang Diyos ng demonyo at ang mga demonyong hangin nito ay tinatakan sa heterodox world ng primordial formation. Sinabi ni Jerome kay Ivan na milyon-milyong taon na itong nagbabantay sa 3 mundo. Ibinunyag niya na siya ang nagbigay kay Ivan ng Excalibur, ang gintong espada na lumitaw noong nakaraang gabi at tumulong sa kanya na talunin ang demonyo nang ipaliwanag ni Jerome na humihina ang selyo, na nagiging sanhi ng pagkakabiyak sa pagitan ng heterodox world at ng 3 mundo. Ang kawalan ng katatagan ng enerhiya na ito ay nagpapahintulot sa mas maraming hangin ng demonyo na makalusot, na nagbabanta sa kanilang pagkawasak. Sinabi niya kay Ivan na responsibilidad nito na pumasok sa mga bitek at pigilan ang mga hangin ng demonyo dahil binigyan siya ng pambihirang pagkakataon na maging isang pinili. Naputol ang kanilang pag-uusap nang tumawag ang may-ari ng bahay ni Ivan. Nakiusap siya para sa karagdagang palugit sa kanyang upa para hindi siya palayasin ng kanyang landlord. Pero pagkapasok niya ng telepono niya sa bulsa, hindi sinasadyang na-activate niya ang isang app na tinatawag na Thousand Mile Voicer. Ang mga pinili ay may 3 batas. Hindi nila kayang saktan ang mga karaniwang tao. Kailangan nilang mamuhay ng maayos kasama ang mga karaniwang tao, at hindi nila maaaring ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan, ngunit hindi alam ito ni Ivan at sa huli ay naaresto ng Departamento ng Ugnayang Panlabas. Inakusahan nila si Ivan ng paglabag sa mga batas ng pinili. Mabilis nilang sinuri ang kanyang pagpaparehistro sa app at natuklasan na ang kanyang espiritual na hayop ay ang banal na hayop ng pormasayon. Nagiging mayabang si Ivan matapos matuklasan ng mga opisyal ng DOB na si Jerome ay isang banal na hayop.
Pinuri siya ng mga opisyal, sinisigurado sa kanya na ang mundo ay umaasa sa kanya upang iligtas ito. Lumabas sila ng kwarto at tinukso nila si Ivan dahil sa pag-aakalang si Jerome ay isang banal na hayop na tagapagtanggol ng pormasayon. Tumalon si Jerome kay Ivan, galit na nagpapaalala sa kanya na hindi niya dapat ipaalam ang tunay nitong pagkatao. Gayunpaman, natigil sila nang sabihan sila ng isang opisyal na umalis. Naglakad si Ivan patungo sa portal at dinala sa ibang mundo. Nahanap ni Ivan ang sarili sa isang hindi pamilyar na lupain at dinagtagal ay napagtanto niyang nasa timog na kontinente siya. Naaalala niya ang mga kwento tungkol sa tatlong mundo at ang kanilang apat na kontinente, Hilaga, Timog, Kanluran, at Silangan. Nagtapos siya na malamang nasa Moonshine siya, isang kilalang rehiyon ng Timog na kontinente. Nagsimulang mag-usap ang mga tao tungkol kay Ivan sa Moonshine. Nagtataka sila kung paanong nagawang makuha ng isang talunan na katulad niya ang atensyon ng mga opisyal ng DOB, isang tagumpay na dati ay nakamit lamang ng maalamat na Skeleton Genie. Isang lalaki ang nagpahayag na si Ivan ay hindi katulad ni Skeleton Genie, dahil hindi niya kailanman makukuha ang Golden Wall sa pagsubok ng umiikot na Falcon Prophetic Jade tulad ng ginawa ni Skeleton Genie. Naging mausisa si Ivan at itinuon ang kanyang pansin sa paglilitis. Ipinaliwanag ni Jerome ang Prophetic Jade bilang sukatan ng lakas ng isang pinili. Ang pagsubok ay kinasasangkutan ng isang pader na sumasalamin sa kapangyarihan ng Prophetic Jade ng isang kalahok. Ang mga nakapasa ay natutuklasan ang kanilang ranggo sa pamamagitan ng liwanag na nagmumula sa pader, na may 5 antas, ginto, lila, asol, berde, at puti. Ang gintong pader ay nagpapahiwatig ng walang kap-oras na kapangyarihan, habang ang mas mahinang liwanag ay nagpapahiwatig na dapat isuko ng isa ang kanilang titulo bilang pinili. At hanggang ngayon, tanging si Skeleton Genie lamang ang nakarating sa gintong pader. Gusto ni Ivan na dumaan sa pagsubok, pero pinigilan siya ni Jerome. Dalawang lalaki ang lumapit kay Ivan, nilalay siya dahil masyado siyang takot humarap sa paglilitis. Insist si Ivan na hindi kailanman naging bahagi ng kanyang buhay ang takot. Desidido siyang patunayang mali sila, kaya lumakad siya patungo sa Jade. Naabot ni Ivan ang Jade, at buong kumpiyansa siyang tumalon patungo rito. Sa sandaling makipag-ugnayan siya, ang buong katawan niya ay bumagsak sa ibabaw, at walang nangyari. Pinagtatawanan ng mga tao si Ivan dahil mahina siyang talunan. Hindi pinapansin ni Ivan ang mga iyon dahil naniniwala siyang pinili siya ng tadhana. Hinawakan ni Ivan ang kanyang Excalibur at inikat ito sa Jade. Isang nakakabinging lagutok ang kumalat sa buong Jade, na agad na nagpatahimik sa karamihan. Nagulat ang mga nanunood habang nakatingin sa basag na ibabaw. Ang kaguluhan ay tumawag kay Direktor Zane sa pinangyarihan. Naghihintay si Ivan habang papalapit ang direktor, umaasang mapaparusahan. Binati siya ni Zane at ipinahayag ang kanyang paghanga. Pinupuri niya ang tagumpay ni Ivan, sinasabing walang sinuman ang nakabasag sa pader. Inimbitahan ni Zane si Ivan na sumali sa laban-laban sa mga demonyong hangin at patunayan ang sarili bilang isang tunay na mandirigma na nagpoprotekta sa tatlong mundo. Pinupuri niya ang potensyal ni Ivan at binibigyan siya ng kanyang unang misyon. Kailangan ni Ivan na imbestigahan ang mga kakaibang pangyayari sa Moonshine University para sa misyon. Kasama sa mga ulat ang mga bagay na gumagalaw ng mag-isa, ang misteryosong pagkawala ng isang sinaunang espada, hindi maipaliwanag na mga pagsabog, at isang basurahan na kumikilos ng misteryoso. Nang gabing iyon, sinimulan ni Ivan ang kanyang investigasyon at nagsimula sa kainahinalang basurahan. Pinagalitan siya ni Jorim dahil nawalan siya ng pokus. Ipinapaalala niya kay Ivan na ang kanyang tadhana ay labanan ang mga demonyong hangin at pumasok sa siwang, hindi maging basurero. Hindi apektado si Ivan dahil kahit maliliit na gawa ay may malaking kahalagahan. Ibinahagi ni Ivan na 3 buwan na ang nakalipas ng mahukay ang sinaunang mga guho ng Moonshine University, ngunit 1 buwan pa ang lumipas bago nagsimula ang kakaibang mga tsismis. Itinuturo niya na isang grupo ng mga sinaunang espada ang natuklasan din sa panahong ito, at mula nang mawala ang isa sa mga espadang iyon, tumigil na ang kakaibang paggalaw ng mga artifact sa showroom. Binabaliwala ni Jorim ang mga ideya ni Ivan, ngunit naniniwala si Ivan na ang nawawalang sinaunang espada ay nagtatangkang magtawag ng masamang puwersa mula sa ilalim ng lupa.
Nagpasya siyang hanapin ang espada sa anumang paraan. Biglang nag-activate ang siwang. Isang malakas na bugzo ng hangin ang nagpatambo sa kanya, na nagtulak sa kanya upang bunutin ang Excalibur. Lumalabas ang isang malaking alimango at nag-iihi si Ivan sa kanyang pantalon. Sumugod ang alimango at sinubukan ni Ivan na tumakas. Naiiwasan niya ang sunod-sunod na atake, ngunit isang suntok ang nagtulak sa kanya na harangan gamit ang Excalibur. Ang napakalakas na kapangyarihan ng espada ay winasak ang isa sa mga braso ng alimango. Naging masigla si Ivan dahil dito, at muli siyang sumugod, sinira ang mas maraming bahagi ng katawan nito. Ang halimaw ay napuno ng lakas at nagsimulang umatras. Hinahabol ni Ivan ang tumatakas na alimango. Biglang lumingon ang nilalang at naglunsad ng sorpresang atake na nagwasak sa Excalibur at nagpatalsik kay Ivan. Binuhat siya ng alimango na parang manika. Nagpanik si Ivan, at nagsimula siyang humingi ng tulong habang dinudurog siya ng alimango. Dumating ang isang babae sakay ng kanyang motorsiklo at nagbagong anyo bilang skeleton genie. Sinugod niya ang nilalang, pinilit itong bitawan si Ivan habang madali siyang nananalo. Pabalik sa bahay, galit si Jerome na ang isang mahinang tulad ni Ivan ang napili bilang kanyang espiritu ng porma sayon. Nangyari lang ito dahil wala siyang makitang iba. Naaalala ni Jerome ang hindi magandang gabi na nagkaibigan sila ni Ivan. Tinulak niya si Ivan papunta sa portal, umaasang maisasakripisyo siya dahil masyado siyang mahina para maging tunay na espiritu ng porma sayon. Pagkalapag nila sa rift, napansin ni Jerome na ganap na binabalewala ng Demon Wind si Ivan dahil hindi siya sapat ang lakas para makuha ang atensyon nito. Ibinigay ni Jerome kay Ivan ang Excalibur, na naglalayong akitin ang Demon Wind patungo sa kanya bilang bahagi ng kanyang plano na ayusin ang selyo. Nangyari ang hindi inaasahan ng talunin ni Ivan ang Demon Wind. Nagising si Ivan. Hinarap niya si Jerome at sinabing na ayos na niya ang lahat. Kalmado niyang sinabi na hindi na siya lalaban sa Demon Winds. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang mag-focus sa ibang paraan upang maprotektahan ang tatlong mundo. Nilalay siya ni Jerome at inakusahan siyang duwag. Inamin ni Ivan na takot siya noong nakipaglaban siya sa halimaw na alimango. Biglang napansin ni Ivan na kumikinang berde ang Excalibur habang nagkukumpuni ito mismo. Nagulat at nagmasid sina Jerome at Ivan habang muling binubuo ang Excalibur. Bumubulong si Jerome na ang ganitong pagpapanumbalak ay magagawa lamang ng isang napakalakas. Nasasabik si Ivan dahil ang pagpapanumbalak niya sa kanyang espada ay patunay na siya ang pinili. Idinagdag ni Ivan na ang labanan sa halimaw na alimango ay tiyak na isang pagsubok lamang sa kanyang pagiging karapat-dapat. Napapagod na si Jerome sa mga delusyon ni Ivan. Naaalala ni Ivan ang kwento ng digmaan laban sa Diyos ng demonyo na minsan nang ikinwento sa kanya ni Jerome. Pinipilit niya si Jerome tungkol sa kontrol ng bayani sa 4 na tagapagbantay at 5 bantay. Iniiwasan ni Jerome ang tanong pero hindi napansin ni Ivan. Sa halip, sinimulan niyang isipin ang sarili bilang isang bayani na napapaligiran ng kanyang sariling makapangyarihang mga bantay at tagamasid. Kinabukasan, binisita ni Ivan si Liu Hang nakakalipat lang sa apartment sa itaas. Naging mausisa si Ivan nang mapansin niya ang ilang kumikinang na bato sa paligid. Ipinaliwanag ni Liu Hang na bawat bato ay may partikular na gamit, ngunit nakukuha ang mga ito sa pamamagitan ng pagtalo sa mga halimaw o demonyo, katulad ng 3 bituin na demonyong hangin na kanilang tinalo kamakailan. Nagpasya ang dalawa na ibenta ang core sa isang mangangalakal at pinigilan ni Liu Hang si Ivan na tuluyang maloko. Nagpasya si Ivan na ilibre siya ng pagkain bilang pasasalamat, ngunit ang may-ari ng restaurant ay isang malaking tigre na binubuli ng isang kliyente. Mabilis kumilos si Ivan dahil hindi siya naniniwalang makatarungan ito. Pinigilan niya ang kliyente sa pagpalo sa tigre at sinabihang humingi ng paumanhin. Ang lalaki, gayunpaman, ay tumangging humingi ng paumanhin at tumakas. Tinapik ni Ivan si Maya, ang may-ari ng restaurant, at nagulat nang magpasalamat sa kanya ang tigre. Akala ni Ivan si Maya ay isang espiritual na hayop, ngunit simpleng ipinaliwanag ni Maya na siya rin ay isang pinili. Naghahapunan sina Ivan at Liu Hang nang mapansin ni Liu Hang na muling nag-a-activate ang siwang. Diretso silang dalawa patungo rito nang walang pag-aalinlangan. Sa loob ng bitek, nakita nila ang isang 4 na bituing demonyong hangin.
Babala ni Liu Hang kay Ivan na dalubhasa ito sa pagtatago at pag-atake ng palihim. Ang demonyong hangin ay nagpapatawag ng bagyo. Muntik nang mahulog si Jerome doon pero nasalo siya ni Ivan. Nagpasya siyang itapon si Jerome ng direkta sa bagyo. Tinamaan ni Jerome ang demonyong hangin pero nakatakas ang demonyong hangin. Hinawakan niya si Excalibur pero pinigilan siya ni Liu Hang sa pag-atake. Insistent si Liu Hang na magplano muna ng taktika at sinabihan niya si Ivan na gumamit ng ilang pangunahing atake sa espada. Inamin ni Ivan na hindi niya magamit ang mga atake, kaya binaliwala niya ang mga suhestyon at walang pakundangang umatake. Ang Excalibur ay napakalakas kaya't nagulat pa si Liu Hang. Sinusubukan ng dalawa na i-coordinate ang kanilang mga atake, ngunit nagbanggaan lang sa huli ang kanilang mga espada. Sinamantala ng demonyong hangin ang pagkakataong tumakas sa ilalim ng lupa. Babala ni Liu Hang kay Ivan na manatiling alerto dahil baka umatake ito mula sa ibaba. Ang demonyong hangin ay sumabog mula sa lupa at sinagot ito ni Liu Hang ng isang malakas na atake. Naiwasan ng demonyo at ang atake ni Liu Hang ay lumipad patungo kay Ivan. Ginagamit ni Ivan ang Excalibur para iwasan ang atake at ibalik ito kay Liu Hang, na nag-iiwan sa kanya na basa sa sarili niyang kapangyarihan. Mabilis na binabalaan ni Liu Hang si Ivan na lumilitaw ang hangin ng demonyo mula sa ilalim niya. Sinaksak ni Ivan ang sahig gamit ang kanyang Excalibur. Napakalakas ng epekto kaya kahit si Liu Hang ay natapon. Sa wakas ay nagpakita na ang halimaw. Sinabi ni Ivan kay Liu Hang na manatili sa likod at protektahan ang sarili dahil masasaktan lang siya dahil hindi siya ang pinili. Galit si Liu Hang dahil tinitira-tira siya ni Ivan habang sinusubukan niyang iligtas ito. Sinabi ni Ivan sa kanya na tanggapin ang katotohanang mas malakas siya. Inatake ng demonyong hangin si Ivan, ngunit tinalo niya ito pabalik gamit ang kanyang espada. Naiinis si Liu Hang sa mga sinabi ni Ivan at sumali upang tapusin ang laban. Nagpalabas si Liu Hang ng mga dragon ng tubig, na agad na natalo ang hangin ng demonyo. Lumuluhod si Ivan sa harap ni Liu Hang. Binabawi niya ang kanyang naunang sinabi, inamin na mas malakas si Liu Hang kaysa sa kanya. Nagsasanay si Ivan sa mga pangunahing atake sa espada na hindi niya alam kanina, sinusundan ang aklat na ibinigay sa kanya ni Liu Hang. Sinabi niya kay Jerome na palagi siyang nag-iisa noon, pero ngayon kailangan niyang magtrabaho ng mas mahirap para protektahan si Liu Hang, ang bago niyang kanang kamay. Sa flat ni Liu Hang, sinabi ni Tio Meng kay Liu Hang na huwag nang mag-alala tungkol sa pagpapares kay Ivan dahil maaasahan ito. Hindi sumasang-ayon si Liu Hang, sinasabing walang pakundangan si Ivan, na maaaring maglagay sa anumang koponan sa panganib. Pabalik sa bahay, sinuri ni Ivan ang pag-unlad ng kanyang manga online. Na-disappoint siya na makitang kaunti lang ang items yung natatanggap nito. Mamaya noong gabing iyon, bumagsak siya dahil sa pagod. Nagising siya sa tawag mula sa kanyang editor. Nakikita ni Ivan na biglang nagkakaroon ng maraming mambabasa ang kanyang manga. Iminumungkahi ng editor na lumikha siya ng bagong karakter na may alpha aura. Naalala ni Ivan ang skeleton genie na nagligtas sa kanya mula sa halimaw na alimango, at nagpasya siyang gumuhit ng karakter batay sa kanya. Habang naghahatid, kinabukasan, tinanong ni Jerome kung kailan balak ni Ivan tumigil sa pag-aaksaya ng oras at muling lumaban sa mga demonyong hangin. Sumagot si Ivan na hindi naman siya ang may ganap na desisyon, pero gusto niyang pumasok sa Rift sa lalong madaling panahon para makakuha ng mas maraming karanasan para sa kanyang comics. Bigla niyang narinig ang isang batang babae na sumisigaw para sa tulong at nagpasya siyang tingnan ito. Natatakot siya dahil may kakaibang tao na papalapit sa kanya, at si Ivan naman ay hindi man lang nag-isip ng 2 beses. Hindi niya kayang masaktan ang isang babae. Nagpasya siyang ihagis ang pagkain sa lalaki at sipin siya sa mukha. Pero nagkamali pala sila dahil nagre-record sila ng eksena para sa isang pelikula. Sinusubukan ni Ivan na humingi ng paumanhin para sa buong bagay, ngunit biglang, isang malakas na hangin ang humagupit sa pasilyo. Tumangala si Ivan at napansin ang bagong rift na nagiging aktibo. Nabalot ng pulang liwanag ang lungsod habang kumakalat ang bitek sa mga kalye. Matatag na nakatayo si Ivan habang lumalabas ang isang malaking hayop mula sa siwang. May makapal na kadena na nakabitin sa leeg nito, na kumakalansing sa bawat galaw. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang Excalibur at sumugod pasulong.
Sinubukan niya ang bago niyang pamamaraan ng paggamit ng espada, ngunit nahuli ito ng halimaw sa malalaking kamay nito. Bago pa makarik si Ivan, dumura ng lason sa mukha niya ang halimaw, pero hindi ito nakakaapekto sa kanya. Sumusulong siya, naglalayong muling umatake. Bago pa man siya makapuntos, biglang sumabog ang mga batong may tinak mula sa lupa, na nagkukulong sa kanya sa lugar. Tahimik na nanunood si Jerem mula sa likod, malayo sa kaguluhan. Masaya siya na isasakripisyo si Ivan, at sa wakas ay maibabalik na muli ang selyo. Bumaba ang malalaking kamay ng halimaw, ngunit bago pa man ito makatama, isang kulay lilang guhit ang humiwas sa hangin. Ang epekto ay nagpatalsik sa hayop, na nagligtas kay Ivan. Tumangala siya at nakita ang skeleton genie. Kumikilos siya ng napakabilis at iniiwasan ang bawat atake na ibinabato sa kanya ng hayop. Naiinis si Jerem sa skeleton genie, na nakikialam at sumisira sa kanyang mga plano. Pagkatapos matamaan ng skeleton genie, nanatiling nakatayo ang halimaw. Pagkatapos ay napagtanto nila na ang Demon-Winged Beast ay 5 bituin, na nagpapaliwanag kung bakit hindi ito madaling natamba. Muling sumugod ang halimaw sa skeleton genie. Pinalaya ni Ivan ang sarili mula sa mga tinak at binunot ang kanyang Excalibur. Nag-alok siyang makipagtulungan sa skeleton genie pero hindi niya napansin ang hayop na papalapit mula sa likod. Nakialam ang skeleton genie at iniligtas siya. Humakbang siya pasulong, siya mismo ang lumaban sa halimaw. Nagsimulang magliwanag ang Excalibur ni Ivan ng berdeng ilaw, na humihila sa kanya patungo sa labanan. Ang enerhiya ang nagiging dahilan upang siya ay sumibat sa skeleton genie sa halip na sa halimaw. Umaatake ang halimaw pero hindi ito makasabay sa liksi ng skeleton genie. Samantala, hindi pa rin makontrol ni Ivan ang kanyang espada, na gustong manghuli sa skeleton genie. Ginagamit ng skeleton genie ang kanyang kapangyarihan para mapanatiling nakatigil si Ivan. Binibihag niya ang halimaw gamit ang isang mahikang spell, pinapanatili itong nasa isang lugar. Napagtanto ni Ivan na natagpuan na niya ang kanyang left wing guard. Ang salam-angkang spell ng skeleton genie ay bomb alot sa hayop at binuhat ito sa kalangitan, na nagtapos sa labanan. Ang bitek ay hindi na aktibo, ngunit hindi mahanap ng skeleton genie ang Demon Wind Core. Bumalik ang dalawa sa kanilang normal na sarili, at napagtanto ni Ivan na ang skeleton genie ay talagang si Kinmo. Nakiusap siya kay Kinmo na sumama sa kanya bilang kaliwang pakpak na bantay, ngunit malamig itong tumanggi. Gayunpaman, hindi naiintindihan ni Liu Hang kung ano ang kailangan ni Ivan at nagbibigay lamang ng mga pangunahing payo kung paano manligaw. Ang unang hakbang ay, syempre, ang pag-stalk at pagkunwaring nakikinig at nagmamalasakit sa kanya. Kaya, nagpasya siyang sundan siya sa isang ampunan kung saan pinanood niya itong makipaglaro sa mga bata. Isang ngiti ang nabuo sa mukha ni Ivan habang pinapanood niya ang mga bata na pinupuri si Kinmo. Tila sinasamba nila siya at hinihiling pa nga na kumanta. Nasasabik siya at gustong-gustong marinig ang boses niya. Habang nagsisimulang umawit si Kinmo, natigilan siya sa pagkabigla kasama ang mga bata. Hindi ko inaasahang ganun kasama ang boses niya. Naririnig niya ang ilang manggagawa sa ampunan na tinutokso ang pagkanta ni Kinmo, na hindi naman umunlad sa loob ng maraming taon. Pinag-uusapan din nila kung gaano siya nakatulong sa mga kaayusan para sa pag-aampun ng mga bata sa paglipas ng mga taon. Lumapit si Ivan sa kanya at sinabing ang pagiging ampun at pagmamahal ng mga foster parent ang simula ng kaligayahan para sa mga ulila. Pagkatapos ay ibinabahagi niya ang isang bahagi ng kanyang sariling nakaraan, sinasabing huli niyang nakita ang kanyang ama noong siya ay nasa edad ng mga ulila. Huminto si Ivan sa harap niya at hiniling na maging kaliwang bantay niya, ngunit tinanggihan siya nito at umalis. Frustrado si Ivan dahil tinanggihan siya ni Kinmo pero biglang tumunog ang kanyang telepono. Editor niya yan. Sinimulan niyang pag-alitan si Ivan, na inihayag na ang kanyang manga ay tinanggal dahil sa mga paratang ng paglabag sa copyright. Para mas lumala ang sitwasyon, sinabi pa ng editor na walang matatanggap na sweldo si Ivan. Nagsimulang magpanik si Ivan at nagpasya siyang magmadaling pumunta sa opisina ng kanyang editor. Biglang nag-activate ang siwang. Tumitindi ang hangin at nanginginig ang lungsod sa ilalim ng asul na liwanag. Handa nang pumasok si Ivan sa siwang nang may isa pang tawag na pumasok.
Hinihingi ng kanyang landlord ang bayad para sa atrasadong upa at nagbabanta na itatapon ang lahat ng kanyang gamit at manuskrito. Nahihirapan si Ivan, hindi sigurado kung aling krisis ang unang haharapin. Ang bigat ng lahat ay nagpapabigat sa kanya, ngunit kinuyam niya ang kanyang mga kamao at determinado siyang tumayo bilang isang bayani. Pumunta siya sa bitek at nakita niya si Maya na inaatake ng parehong 5 bituin na demonyong hangin na nakalaban niya kasama si Kinmo. Hinaranggan ni Ivan ang atake ng hangin ng demonyo gamit ang kanyang Excalibur. Tinatanong niya kung bakit buhay pa rin ang 5 bituin na demonyong hangin. Sinabi niya kay Maya na tumakbo habang siya ang bahala sa laban. Tumalikod si Maya para tumakbo pero nag-alinlangan. Tumingon siya at nakita niyang nahihirapan si Ivan sa lakas ng hangin ng demonyo. Nagmamadaling bumalik siya para tulungan si Ivan. Ibinabato niya ang kanyang palakol, ngunit itinulak ng demonyong hangin si Ivan paatras, na nagiging sanhi ng aksidenteng pagtama ng palakol kay Ivan sa ulo. Binabaliwala ni Ivan ang sakit dahil ayaw niyang mabaygo bilang bayani. Ang demonyong hangin ay naglunsad ng sunod-sunod na atake, at hinaharangan niya ang bawat isa. Natakot si Maya at nagtago. Inilalabas ni Ivan ang kanyang lakas sa Excalibur at sumusugod. Hinati ng talam ang braso ng hangin ng demonyo, pinutol ito, at inalis ang sandata ng halimaw. Naghanda si Ivan para sa nakamamatay na suntok. Muling inihampas ni Ivan ang kanyang Excalibur upang tapusin ang labanan, ngunit nahuli ng hangin ng demonyo ang talam gamit ang natitirang braso nito. Nagsisimulang daijin siya ng lakas ng hangin ng demonyo, at nararamdaman niyang nanghihina ang kanyang pagkakahawak. Tumatawag siya kay Maya para humingi ng tulong. Takot na takot si Maya kumilos. Sinabi ni Ivan sa kanya na maniwala sa sarili niya at maging matapang. Tiniyak niya sa kanya na ligtas siya dahil pinapanatili niyang abala ang demonyong hangin. Nalakasan ng loob si Maya sa mga sinabi ni Ivan. Nilakasan niya ang loob at sinugod ang demonyong hangin. Sinuntok niya ang halimaw mula sa likod, pero walang epekto ang suntok sa matigas nitong balat. Ang demonyong hangin ay umuungal at ibinabagsak ang kamao nito sa lupa, na nagdudulot ng shockwave na nagtutulak sa kanila pabalik. Biglang nabuo muli ng demonyong hangin ang nawalang braso nito. Nakatitig si Ivan nang hindi makapaniwala at tinawag na Daya ang demonyong hangin. Ipinahayag niya na dahil hindi patas ang paglalaro, kailangan niyang ipakita ang kanyang tunay na lakas. Hinihiling niya ang mas magandang kapalaran para sa demonyong hangin sa susunod nitong buhay bago niya ito pinutol-putol gamit ang kanyang Excalibur. Nagulat si Ivan nang magsimulang muling magsama-sama ang mga putol-putol na bahagi ng kanyang katawan. Lumalaki pa lalo ang hangin ng demonyo. Ang hangin ng demonyo ay isang ilusyon lamang. Ang tunay na katawan ng demonyong hangin ay nagtatago sa ibang lugar. Hanggang hindi natutuklasan at nasesire ang pangunahing katawan, patuloy na mabubuo ang ilusyon. Nagpasya sina Ivan at Maya na tumakbo para sa kanilang buhay. Natambos si Maya at itinapon ng demonyong hangin ang isang malaking bato patungo sa kanila. Bahagyang nakaiwas si Ivan at tinulungan si Maya na makatayo muli. Patuloy silang tumatakbo, pero mas maraming bato ang lumilipad patungo sa kanila. Hinati ni Ivan ang ilan sa mga bato gamit ang kanyang Excalibur, ngunit hindi niya napansin ang kamaong ng demonyong hangin na papunta mismo sa kanya. Ang suntok ay nagpapadala kay Ivan sa paglipad, at muling kinulong siya ng hangin ng demonyo na may mga tinak na tumataas mula sa lupa. Naiwan si Maya na nag-iisang nakatitig sa demonyong hangin habang ito ay bumubuo ng malaking bato. Ang malaking bato ay bumagsak kay Maya kasabay ng pagdating ni Luhang at Kinmo. Galit na sinabi ni Ivan na hindi siya pumunta rito para panuurin ang mga taong nasasaktan. Lumalakas si Ivan dahil sa determinasyon at nakalaya siya sa bitag na may mga tinak. Sinusubukan muling bitagin ng demonyong hangin si Ivan sa isa pang alon ng mga bato, ngunit pinutol niya ang lahat ng ito. Mabilis niyang natanto na hindi gaanong nakakasira ang espada sa demonyong hangin. Inilalabas niya ang apoy ng espada at sinusunog ang pangunahing katawan ng hangin ng demonyo hanggang maging abo gamit ang kanyang bagong pamamaraan ng espada. Ang pinakaugat ng hangin ng demonyo ay lumitaw sa harap niya. Nanunood si Luhang nang may pagkabigla, napagtanto ang tunay na lawak ng kapangyarihan ni Ivan. Lumabas si Maya mula sa ilalim ng tumpok ng mga malalaking bato.
Pagkatapos ng labanan, nagmamadaling umuwi si Ivan. Sinusuri niya ang kanyang bahay at nakahinga ng maluwag nang makitang buo pa rin ang lahat ng kanyang mga manuskrito. Nandoon din si Jerome. Tumawag ang kanyang landlord at sinabihan siya na may nagbayad na ng kanyang upa. Si Ivan ay nagdiriwang at nagpapasalamat na hindi na siya kailangang matulog sa kalye. May isa pang tawag mula sa kanyang editor. Humihingi ng paumanhin ang editor at ipinaliwanag na nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan sa isyu ng copyright. Sabik siyang magsimula si Ivan sa trabaho at lumikha ng bagong kabanata para sa lumalaking tagahanga nito. Umiti si Ivan at sinabing kung nakita lang ni Kinmo kung paano niya tinalo ang demonyong hangin sa isang atake, tiyak na haangga ito sa kanya. Nangako siyang magsisikap para mabayaran ang kanyang mga utang at makuha si Kinmo bilang kanyang bantay sa kaliwang pakpak. Sinuri ni Ivan ang kanyang telepono at nakita ang isang mensahe mula sa tanggapan ng pamahalaan ng Dabo. Inaalam niya sa kanya na ang kanyang overdue fine ay magkakaroon na ng 1% penalty araw-araw. Habang kiniklik niya ang link sa mensahe, hindi sinasadyang nakapasok siya sa isang group chat kasama ang mga pinili. Napansin niya na ang Skeleton Genie ay nasa ika-10 pwesto sa listahan ng mga pinili habang siya naman ay nasa ika-49 na pwesto na. Ang grupo sa chat ay nag-uusap tungkol sa pagkatalo ni Ivan sa isang 5-star na demonyong hangin na hindi rin kinaya ni Skeleton Genie. Habang pinupuri ng ilang miyembro ang nagawa ni Ivan, minamaliit naman siya ng iba bilang isang magulo na nagkaroon lang ng swerte. Nagsalita si Maya sa group chat para purihin si Ivan at palakasin ang kanyang loob. Samantala, muling pinag-isipan ni Liu Hang ang kanyang opinyon kay Ivan matapos humanga sa kung paano nito tinalo ang 5-star na demonyong hangin. Sinabi ni Liu Hang kay Tio Meng na tigilan na ang pag-istorbo kay Ivan. Ibinunyag niya na si Tio Meng ang lumikha ng mga problema tungkol sa upa at mangga ni Ivan para hindi na sila magsama. Sinabi ni Tio Meng kay Liu Hang na naayos na niya ang lahat. Sa loob ng flat ni Ivan, may napansin si Jerome na kakaiba. May isang granada ng pampatulog na itinapon sa bintana na agad pumuno sa silid. Bago makatulog, nakita ni Jerome ang isang taong umaakyat sa bintana. Pinalitan ng estranghero ang Excalibur ng peking espada at nakatakas ng hindi nahuhuli. Kinabukasan, nakatanggap si Ivan ng text mula kay Maya na humihingi ng tulong dahil nawala ang kanyang espiritual na hayop na si Blue. Pumunta si Ivan sa parke para makipagkita kay Maya at tinusok siya sa balikat. Pero nang lumingon siya, nagulat siya nang makita niya ang isang mahiyain na batang babae na nagsasabing siya si Maya. Mahiyain niyang ipinaliwanag na gumagamit siya ng voice changer dahil dati siyang pinagtatawanan ng mga tao, at ipinakita niya sa kanya ang larawan ni Blue. Habang sinusuri ni Ivan ang larawan, biglang nagsimulang hilahin ni Jerome ang kanyang buhok. Nagsisimulang umuga ang lupa. Nagpanik si Ivan pero ipinaliwanag ni Maya na ang Dagandong ay sanhi ng Wild Goose Pagoda, isang kalapit na gusali na sinasabing tahanan ng 100,000 demonyo. Nanginginig na naman ang lupa, mas malakas sa pagkakataong ito. Naniniwala si Ivan na hindi lang ito simpleng chismis. May sumabog mula sa gusali, na nagpadala ng mga shockwave sa buong lugar. Isang itim na espiritu ang nagpapakita sa harap ni Ivan. Mukhang takot na takot si Maya at nagtataka kung kinuha ba si Blue ng mga demonyo. Sinigurado siya ni Ivan habang nangangako siyang paprotektahan si Blue. Sinusubukan niyang tawagin si Excalibur pero walang lumalabas. Napagtanto niyang nawawala ang kanyang espada. Sinimulang habulin sila ng demonyo, na nagtulak kay Ivan na tumakbo. Nakita ni Ivan si Excalibur malapit sa isang kariton ng basura. Nalilito si Ivan kung bakit naroon ang Excalibur. Kinuha ni Ivan ang espada. Gayunpaman, paralisa siya ng demonyo sa pamamagitan ng isang malakas na puwersa. Sinigaw ni Maya ang pangalan niya at nagmadaling lumapit sa kanya, niyakap siya habang sinusubukang suriin ang kalagayan niya. Inihagis ng demonyo ang Excalibur diretso sa kanya. Tinamaan siya ng talam at malubhang nasugatan. Hinihimok siya ni Ivan na tumakbo pero hindi niya kaya. Naaalala pa rin niya kung paano siya pinrotektahan at sinanggalan ni Ivan. Nangako siya na hindi niya hahayaang masaktan ito at ipinagtanggol niya ito nang pinagtatawanan siya ng iba. Sumugod ang demonyo patungo sa kanila. Mayang ngingit-ngit at nagiging anyong tigre. Gusto niyang protektahan si Ivan mula sa demonyo.
Si Ivan ang una niyang tunay na kaibigan at hindi niya hahayaang masaktan ito. Sinugod niya ang demonyo. Nilalabanan ng demonyo ang bawat atake niya. Tinawag niya ang isang espiritu ng naglalagablab na tigre at inatake ang demonyo ng may hindi kapani-paniwalang lakas. Nawala ang demonyo mula sa siwang at lumitaw ang asul mula sa mga anino. Ang Excalibur ay ngayon ay pagmamay-ari ng sinaunang berdeng espada. Ang itim na demonyo na sumalakay sa kanila ay isang uri ng nilalang na naimpluwensyahan ng Excalibur ni Ivan. Pagkatapos ng labanan, pinangarap ni Ivan ang araw na umalis ang kanyang ama. Hinahabol niya ang kanyang ama para hindi siya maiwan. Tumutugon ang kanyang katawan sa panaginip at bumabangon mula sa kama, tila ba'y nag-aabot. Lumakad siya patungo sa bintana at muntik nang mahulog mula sa gilid. Nagmamadaling lumapit si Maya sa kanya, hinawakan siya sa mga binti, at hinayla pabalik. Mahigpit niyang hinawakan ang braso nito at nagmakaawa na huwag basta-bastang sumuko sa buhay. Nalilito si Ivan dahil nasa ground floor sila. Dinala siya ni Maya sa ospital. Nalaman niya na ang doktor na nag-aalaga sa kanya ay si Yaikay. Sabi ni Yaikay, mas malala ang pinsala sa kanyang utak kaysa sa inaasahan, dahil nakakita siya ng mga ilusyon at muntik nang saktan ang sarili. Tinanong niya kung may iniinom siyang gamot. Inilabas ni Maya ang isang kahon ng mga pildores na nakita niya at iniabot ito kay Yaikay. Sinuri ni Yaikay ang mga pildores at kinilala ang mga ito bilang 5 pildores ng dragon. Ipinaliwanag niya na binabago nila kung paano naglilipat ng impormasyon ang mga neuron sa utak. Ang labis na pag-inom nito ay maaaring magpabagal sa paggalaw at magdulot ng hindi normal na tibok ng puso. Sa isang labanan, ang mga ganitong epekto ay maaaring nakamamatay. Nalilito si Ivan. Hindi pa niya nakita ang mga pildores na iyon noon. Gayunpaman, mas lalo siyang naguguluhan kapag binabanggit ni Yaikay ang maliit na manika. Sabi niya nakakagulat na may naniniwala pa rin sa mga ritual ng manika sa modernong panahon. Walang alam si Ivan tungkol dyan. Wala siyang alam tungkol sa mga pildores o sa manika. Nagtatanong si Yaikay kung pwede siyang sumali sa kanyang team. Tinanggihan ni Ivan ang kanyang kahilingan dahil hindi niya natutugunan ang mga kinakailangan niya sa kasanayan. Nainis si Yaikay dahil tinutukso niya ang kakayahan nito. Umalis si Yaikay sa kwarto habang sinasabi kay Maya na tiyakin na hindi magtatapos ng buhay si Ivan. Paglabas nila, sinabi ng isang nurse sa kanila na mabilis na lumalala ang kalagayan ni Ivan at binigyan siya ng mga doktor ng hindi hihigit sa 1 buwan na mabubuhay. Hindi makapaniwala si Maya, pero nag-isip siya sandali at napagtanto na baka alam na pala ni Ivan ang lahat ng ito noon pa man, kaya ginamit niya ang mga pildores. Bumalik si Maya sa kwarto ni Ivan. Pinipilit niyang tanungin kung mayroon siyang hindi natupad na mga hiling. Sabi niya gusto niyang mapasama si Kinmo sa kanyang koponan. Inilabas niya ang kanyang telepono at kinontak si Kinmo. Ipinaliwanag niya ang kalagayan ni Ivan at ang huling hiling nito na siya ang maging kaliwang bantay nito. Tumingin siya kay Ivan at napansin niyang nakangiti ito. Alam niyang nagpapanggap lang siyang normal at dahil doon, nagpasya siyang maghanda ng party para sa kanyang paglabas. Dumalo sina Liu Hang, Tio Meng, Yaikay, at Maya sa party ng paglabas ni Ivan sa ospital. Biglang dumating si Kinmo. Itinaas ni Ivan ang kanyang baso para magbigay ng brindis. Masaya siya na sa wakas ay nagkaroon na siya ng pangarap niyang party. Gayunpaman, hindi masaya si Kinmo kaya nagpasya siyang umalis. Ibinunyag niya na pumunta lang siya sa party dahil nalaman niyang lilipas si Ivan sa loob ng 1 buwan dahil sa masamang kalusugan nito mula sa pakikipaglaban sa mga demonyong hangin. Malakas ang epekto ng balita kay Ivan. Tumingon siya para tingnan ang mga mukha ng kanyang kaibigan, umaasang makakita ng senyales na biro lang ito. Tumagos sa isipan ang katotohanan at lumabas si Ivan sa silid. Nagsimula siyang umiyak sa loob ng kanyang kwarto. Sa tabi niya ay si Jerome na masayang tumatawa dahil sa wakas ay matutupad na ang kanyang hiling. Si Jerome ay sumasayaw ng kakaiba at ipinapalagay ni Ivan na lasing ito kaya binaliwala niya ang kanyang pag-uugali. Biglang sinabi ni Jerome na kung hindi siya nanghina at nawalan ng lakas, hindi sana siya nagkaroon ng taunang katulad ni Ivan. Tinutukso niya ang perpektong pangangatawan ni Ivan, sinasabing walang silbi dahil wala siyang talento. Pagkatapos ay tinawag niya itong kahihiyan sa mga pinili.
Inimpo ni Jerome kay Ivan na ang pinakamalaking kontribusyon niya ay ang pagsasakripisyo ng sarili para sa Pormasayon upang hindi na bumalik ang Diyos ng demonyo. Ibinunyag niya na binago niya ang Excalibur, na nagdulot ng pagkaakit nito sa mga hangin ng demonyo, sa pag-asang matatalo si Ivan. Nagpahayag ng pagkabigo si Jerome na patuloy na nakaligtas si Ivan sa kabila ng kanyang mga pagsisikap. Sinisisi niya sina Liu Hang at Shinmo sa pakikialam at pagtulong kay Ivan na talunin ang mga demonyong hangin. Nakikinig si Ivan habang tumatagos sa kanya ang pagtataksil ni Jerome. Ipinagmamalaki ni Jerome na kapag ganap nang naibalik ang kanyang kapangyarihan, muling magiging matatag ang orihinal na pagbuo. Idinagdag niya na sa oras na iyon, si Ivan ay magiging ganap na walang silbi sa kanya. Nakatayo si Ivan na parang nagyayelo habang napagtatanto na ang mga aksidente at kamalasang dinanas niya ay gawa lahat ni Jerome. Naalala ni Ivan ang 5 pildores ng dragon at sinisisi si Jerome sa sinadyang pagpapainom sa kanya nito. Itinanggi ni Jerome na pinilit niya ito at sinabing iniwan lang niya ang mga tableta kung saan maabot ito ni Ivan. Naaalala ni Ivan ang mga kaganapan sa Wild Goose Pagoda. Hinihiling niyang malaman kung si Jerome ang naglagay ng peking Excalibur doon para matiyak na matatalo siya, ngunit itinanggi ito ni Jerome. Pagkatapos ay isiniwalat ni Jerome ang isa pang lihim. Sinabi niya kay Ivan na hindi naman siya ang pinili. Pinagtatawanan siya ni Jerome dahil sa pagiging mapaniwalain at pagkahulog sa mga kasinungalingan. Nanghihina si Ivan sa mga pagtatapat ni Jerome. Inakusahan niya si Jerome na sinaktan siya at pinagkanulo ang kanyang tiwala. Hinihiling ni Ivan na malaman kung bakit siya tinraider ni Jerome dahil hindi naman niya ito kailanman pinahirapan. Naaalala ni Jerome kung paano siya pinakain, inalagaan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan, sinakay-sakay, at ginugol ang bawat araw kasama siya. Bilang resulta, nagpasya si Ivan na gawing impyerno sa lupa ang buhay ni Jerome sa pamamagitan ng paggamit sa bawat pagkakataon upang guluhin siya, maging sa shower man o habang natutulog. Natapos ang plano sa paghihiganti nang biglang dumating si Maya sa flat ni Ivan. Nagmamadaling lumapit si Jerome sa kanya, tinatawag siyang tagapagligtas niya, ngunit pinigilan siya ni Ivan na makalapit. Sumingit si Maya at humingi ng paumanhin kay Ivan. Ipinaliwanag niya na nagkamali ang naunang balita tungkol sa pagkamatay niya. Si Yaikay ay tumutukoy sa isa pang pasyente sa ospital na Ivan din ang pangalan. Gayunpaman, tiyak na kakaiba ang kalagayan ni Ivan. Ang mga resulta ng masusing medikal na pagsusuri ay nagpapakita na normal ang lahat ng kanyang pisikal na tagapagpahiwatig. Bilang isang pinili, napakahina ng kanyang hula. Sinabi ni Yaikay na ang isang taong may kondisyon tulad ng sa kanya ay hindi dapat nakagawa ng mga kahangahangang gawa na nagawa niya sa kanyang mga laban. Iniiwasan niyang magkaroon ng conclusion, ngunit iminumungkahi niya na ang sitwasyon ni Ivan ay maaaring may kaugnayan sa pagmamay-ari o iba pang abnormalidad. Pinoproseso ni Ivan ang balita at nakaramdam ng ginhawa. Gayunpaman, inihayag ni Maya na kailangan niya si Ivan para alagaan si Blue habang nakatuon siya sa kanyang mga pagsusulit sa kolehiyo. Masayang tumutulong si Ivan pero nagsisimulang magplano si Jerome. Hindi na niya matiis si Ivan at tinanong niya si Blue kung kailan babalik sa dati ang Pormasayon. Gayunpaman, bigla niyang napansin na nawala na ang banal na kapangyarihan ni Blue. Napansin ni Ivan ang pakikipag-ugnayang ito at inakusahan ang dalawa ng pagpaplano. Nagsimulang mawala ng pag-asa si Jerome at hiniling niya kay Ivan na tulungan siyang maibalik ang kapangyarihan ni Blue. Gayunpaman, hinawakan lang siya ni Ivan at sinipa palabas. Hindi pa doon nagtatapos si Ivan. Kinokolekta niya ang mga gamit ni Jerome at isa-isang itinapon ang mga ito. Nakatayo siya sa pinto at matigas na sinabi na hindi niya kailangan si Jerome para iligtas ang mundo. Tumigas ang boses niya habang idinagdag na ang presensya ni Jerome ay nagpapabahala lang sa kanya na baka traidorin ng isang tinatawag niyang kaibigan. Sabi niya, ang kasosyo na hindi mapagkakatiwalaan ay hindi mas mabuti kaysa sa kaaway. Umupo si Jerome sa labas at nagsimulang umiyak nang isara siya ni Ivan. Biglang lumitaw si Jerome sa bintana at direktang sumugod sa mukha ni Ivan. Malakas na nagmumura si Jerome at sinasabing ito ay isang banal na hayop, malayo sa isang mortal lamang tulad ni Ivan. Tumalon si Jerome sa likod ni Ivan paulit-sulit na tumatalbog. Nagpasya si Blue na sumali sa kanya.
Pagkatapos ay binigyan ni Jerome si Ivan ng ultimatum. May dalawang pagpipilian siya, ibalik ang primordial formation at gamutin si Blue o harapin ang walang hanggang paghihirap. Nagsimulang ipaliwanag ni Jerome na ang Tales of the Three Worlds ay kalahati lamang ng kwento. Noong matagal ng panahon, ang dakilang demonyo ay tinataka ng 5 pantas gamit ang primordial formation. Upang matiyak na walang sinuman ang makakapagpalaya sa demonyo, sinira ng mga pantas ang ginintuang lotus ng mundo ng mga mortal, na siyang susi sa pagbuo nito. Pagkatapos ay itinago nila ang kinalalagyan ng susi, ikinalat ang mga labi nito sa iba't ibang kaharian. Ibinunyag ni Jerome na pareho silang ni Blue ang nagsilbing mga hayop na tagapagtanggol ng Pormasayon. Bagaman paminsan-minsan ay nagiging hindi matatag ang Pormasayon dahil sa kawalan ng balanse sa pagitan ng langit at lupa, palaging naayos ng dalawang hayop ito. Gayunpaman, sa loob ng libu-libong taon, nagsimulang muling mabuo ang mga piraso ng nawasak na susi. 500 taon na ang nakalipas, isang misteryosong organisasyon na nagngangalang White Ghost ang nakapagtipo ng lahat ng mga piraso. Ibinunyag ni Jerome na kasama sina Blue at ang mga opisyal ng DOB, nakipaglaban sila laban sa White Ghost Organization upang mapigilan ang kanilang mga plano. Naalala ni Ivan ang pagsabog sa lugar ng arkeolohiya at nanliit ang mga mata, hinalang may kinalaman si Jerome dito. Nag-aatubili si Jerome, mukhang nagkasala, at inamin na siya at si Blue ang naging sanhi ng pagsabog noong gabing iyon. Bago pa man makapagpatuloy si Ivan, biglang gumalaw mag-isa ang Excalibur. Biglang tumalo ng espada mula sa kinalalagyan nito at tinamaan si Blue. Hinawakan ni Ivan ang espada, sinubukang kontrolin ito, ngunit hindi siya nagtagumpay dahil sa napakalaking lakas nito. Ang lakas mula sa espada ay mas malakas kaysa kay Ivan, at siya ay bumagsak sa lupa. Nakatayo si Jerome sa ibabaw niya, sinasamantala ang pagkakataon niyang makapaghiganti. Nagpasya siyang tapusin na si Ivan ngayon at mag-focus sa pagpapanumbalak kay Blue. Habang itinataas niya ang kanyang kamay para kumilos, bumaha ang mga alaala sa kanyang isipan. Naaalala niya ang kabaitan ni Ivan, ang magkasamang pagkain, ang paraan ng pag-aalaga ni Ivan sa kanya sa kabila ng lahat. Hindi matuloy ni Jerome ang kanyang masamang plano, kaya ibinaba niya ang kanyang kamay at sa halip ay pinili niyang pagalingin si Ivan. Lumiligid ang liwanag kay Jerome habang inilalaan niya ang natitirang lakas niya kay Ivan upang patatagin ang kondisyon nito. Nagising si Ivan at mabilis na umupo. Inaakusahan niya si Jerome na gumawa ng masama sa kanya. Gayunpaman, ipinaalam ni Jerome kay Ivan na selyado ang kanyang hiyas na may kakayahang manghula, na kakaiba. Nakatayo si Ivan sa kanyang kwarto habang ang kanyang isip ay naglalakbay sa isang matengkad na pagpapantasya. Inilalarawan niya ang iba pang mga pinili na nakapaligid sa kanya, nagpapalakpakan habang nakakamit siya ng pinakamataas na kulay sa hula ng jade pagkatapos ng kanyang tagumpay laban sa 5 bituin na demonyo. Ang kaisipang iyon ay nagpapangiti sa kanya, ngunit sinabayan siya ni Jerome ng inis na buntong hininga, sinisigawan siya dahil sa pag-aaksaya ng oras sa mga pantasya. Binabaliwala niya ang kritisismo ni Jerome, sinasabing walang ibang pinili ang nagkaroon ng selyadong prophetic jade maliban sa kanya. Idinagdag niya na ang kanyang espada ay walang katulad, at kahit si Jerome mismo ay lumapit sa kanya sa kabila ng lahat. Sumandal si Ivan at sinabing kung tutulungan ni Jerome na buksan ang kanyang hulaing jade, baka mapatawad pa niya ang lahat ng kanyang nakaraang krimen. Ipinaliwanag ni Jerome na hindi direktang masisira ang selyo, ngunit hamina na ito. Tiniyak niya sa kanya na lalo pang luluwagan ng mas maraming labanan hanggang sa tuluyang mabasag ito. Nagsalubong ang kilay ni Ivan at binalaan si Jerome na huwag nang maglakas loob na isakripisyo siya muli para sa pagbuo. Mabilis na nagtago si Jerome sa likod ni Blue, iginigiit na kung gusto siyang saktan, ginawa na sana ito noong walang malay siya. Naisip ni Ivan ang ideya na gawing kwento ng kanyang susunod na manga ang kanyang mga pakikipagsapalaran. Mamaya, habang gumagawa si Ivan ng isa pang kabanata ng manga, nanonood si Jerome ng balita tungkol sa isang malakas na bagyo na nabubuo malapit. Sumisilip si Blue sa bintana, na namangha sa umiikot na hangin na nagpapalipad ng mga labi sa mga kalye. Naging seryoso si Blue, at binuksan niya ang bintana, ngunit biglang hinampas ng malakas na hangin. Hinawakan ni Jerome si Blue sa tamang oras bago siya mahayla palabas,
ngunit ang lakas ng hangin ay nagdala rin kay Jerome palabas. Narinig ni Ivan ang ingay at dali-daling lumapit, hinawakan silang dalawa. Nagmamadaling nagmamakaawa si Jerome kay Ivan na hilahin sila pabalik sa loob. Sa sandaling iyon, nakakuha ng kanyang atensyon ang isang balita tungkol sa idolo ni Ivan, isang sikat na manga artist. Naging abala si Ivan kaya nabitawan niya ang hawak niya. Sumigaw si Jerome, sa pag-aakalang tatangayan sila ng hangin, pero mabilis na isinara ni Ivan ang bintana, na nagpanatili sa kanilang kaligtasan. Ganap na nagbago ang pakiramdam ni Ivan habang pinapanood ang kanyang idolo na nagpo-promote ng kanyang manga sa Live TV. Siya ay nagpalakpakan, sumasayaw sa paligid ng silid sa sobrang tuwa nang tumunog ang kanyang telepono. Tumawag ang kinatawan mula sa isang kumpanya ng libangan upang ipahayag ang kanilang interes sa pagbili ng mga karapatan sa paggawa ng pelikula at telebisyon ng kanyang akda. Halos hindi mapigilan ni Ivan ang kanyang kagalakan. Kinuha niya ang kanyang scooter at nagmadaling lumabas sa kabila ng nagngangalit na bagyo, desididong makipagkita sa kumpanya. Halos tanggayan siya ng hangin, pero patuloy pa rin siya sa paglalakad. Sa daan, nakita niya ang isang lalaking walang malay na nakahiga sa bangkita. Huminto siya para tingnan kung okay lang ang lalaki. Bago pa makakilos si Ivan, may isa pang lalaking bumagsak malapit sa kanila. Nagulat si Ivan at sinundan ang bakas hanggang sa isang kalapit na eskinita. Nakatagpo niya si Kinmo doon, napapaligiran ng mga lalaking walang malay. Ipinapalagay ni Ivan na siya ang may pananagutan sa kaguluhan. Binalaan niya ito na hindi niya maaaring baliwalain ang ganitong pag-uugali kahit pa ito ang paborito niyang left-wing guard. Insist siya na kailangan niyang iulat siya sa Dub of Government Office. Hindi pinansin ni Kinmo ang mga banta nito at casual na sinabi sa kanya na ipaalam sa Dub bago lumala ang sitwasyon. Nakatayo si Ivan sa pasilyo, pinoproseso pa rin ang babala ni Kinmo habang paalis siya. Sinusubukan niyang alisin ang pagkalito, pero may parang mali. Pagkatapos, isang kakaibang pakiramdam ang dumalaw sa kanya. Muling nagiging aktibo ang bitik. Isa-isa, nagsisimulang gumalaw ang mga taong walang malay na nakahilata sa paligid. Nanunood si Ivan na naguguluhan habang tumatayo sila ng may kakuwela at hindi natural na mga galaw. Sa una, akala niya naglalakad sila habang natutulog, pero nakilala niya ang mga palatandaan ng zombie apocalypse. Nakita niya ang isang pala na nakasandal sa pader ng eskinita at kinuha ito, mahigpit na hawak bilang pag-iingat sakaling umatake sila. Bago pa siya makapagpasya kung ano ang susunod na gagawin, may mga baging na sumibol mula sa mga pader at sa lupa, na gumagapang patungo sa mga taong naglalakad habang natutulog. Lumiliko at kumukulo sila, mabilis na nakakulong sa lugar ang mga figure. Umatras si Ivan, hindi sigurado kung dapat ba siyang makahinga ng maluwag o mas mabahala. May isang tinig na tumatawag mula sa itaas na nagulat sa kanya. Tumangala si Ivan at nagtanong kung sino siya. Lumabas ang isang babae at kalmadong nagpakilala bilang parmasyutiko ng Dub. Lumabas na pagkatapos magsimulang mabuo ang bagyo, ilang lugar sa Minsian ang nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng kawalang katatagan ng enerhiya sa oras at espasyo. Sa paligid ng mga lugar na iyon, mahigit 100 tao ang nagsimulang magpakita ng mga sintomas ng paglalakad habang natutulog. Nawawalan ng malay bigla ang mga apektado, at nahuhulog sa malalim na koma. Idinagdag ng parmasyutiko na malamang na isang demonyong hangin ang sanhi ng kakaibang mga sintomas. Nang gabing iyon, pumunta si Ivan sa tanggapan ng libangan. Malaking kontrata ang nakuha niya at kasabay nito ay nakatanggap din siya ng ilang mungkahi tungkol sa direksyon ng kanyang kwento, na medyo katulad ng kanyang nakaraan. Inilarawan ng manager ang isang bata sa isang bundok na natatakpan ng nyebe na aksidenteng nakakuha ng isang lihim na kayamanan na nakatakdang magligtas sa mundo. Gayunpaman, kinuha ito sa kanya ng isang estranghero at nagtanim ng selyo sa loob niya, na nagdulot sa kanyang makalimutan ang lahat ng nangyari. Naging interesado si Ivan ngunit ganap na walang kamalay-malay na ang kwento ay sumasalamin sa kanyang sariling buhay. Nagtatanong siya ng sunod-sunod. Nagtataka siya kung bakit nag-iisa ang bata, kung nasaan ang pamilya nito, kung bakit nasa isang bundok na may nyebe, kung ano ang lihim na kayamanan, at kung bakit may nakasilyo sa loob ng bata. Lalong hindi mapakali si Ivan at nagpasya siyang umalis. Sinabi niya sa kinatawan na maglalaan siya ng oras para pag-isipan ito.
Sa pag-uwi niya, hindi inaasahang nakasalubong ni Ivan si Kinmo na nakasakay sa kanyang motorsiklo. Casual niyang tinanong kung narito siya para batiin siya. Binanggit niya pagkatapos na malapit ng i-adapt ang kanyang manga, at sa pera, mababayaran niya ang kanyang mga utang. Iminumungkahi niya na makipagtulungan siya sa kanya. Bago pa makasagot si Kinmo, pareho silang nag-vibrate ang mga telepono. Ang anunsyo sa Dub ay nagbabala tungkol sa matinding pagkaabala sa enerhiya ng oras at espasyo, na nagpapayo sa sinumang malapit na pinili na suriin ang lugar. Nagpasya si Ivan na sumama at sumakay sa motorsiklo ni Kinmo dahil sinabi niyang sira ang kanyang scooter. Papunta sila sa Bay Area kung saan iniulat ang kawalang katatagan. Pagdating nila, agad naramdaman ni Ivan na may mali. Hindi niya maramdaman ang paghihiwalay, at tila hindi umiiral ang bagyo. Hindi sumasang-ayon si Kinmo, iginigiit na may mahika doon. Sumisigaw siya sa sinumang nagtatago, hinihiling na magpakita sila. Hindi nagtagal, maraming tao na nasa kalagayang tulog-lakad ang lumitaw at nagsimulang atakihin sila. Mabilis na tinapos ni Kinmo ang ilan sa kanila, ngunit iniiwasan ni Ivan ang paggamit ng puwersa dahil hindi siya handang saktan ang mga taong nasa ilalim ng impluwensya. Lalong lumalala ang sitwasyon ng may malaking dagandong na umalangaw-ngaw sa buong lugar. Napagtanto ni Ivan na isang malaking grupo ng mga naglalakad sa pagtulog ang ngayon ay nagkakaisa laban sa kanya. Tumawag siya kay Kinmo para humingi ng tulong, sinasabi sa kanya na biglang tumaas ang lakas nila. Nakita ni Kinmo si Ivan na nasa panganib at sinubukang magmadaling tulungan siya, ngunit na-corner siya ng mas maraming naglalakad sa pagtulog. Nagiging skeleton genie siya at sabay-sabay na tinatapos ang ilan sa mga umaatake. Binuhat niya si Ivan at dinala sa mas ligtas na lugar. Pinupuri siya ni Ivan at sinasabing talagang karapat-dapat siyang maging kaliwang bantay niya. Pero habang magre-relax na siya, may tumulong laway sa ulo niya. Tumingon siya para makita ang isang napakalaking demonyong hangin na nakabuntot sa kanya. Bago pa siya makarik, dumating si Liu Hang sa tamang oras. Tinapos ang hangin ng demonyo sa pamamagitan ng isang malakas na atake. Gayunpaman, hindi bumabagsak ang hangin ng demonyo at mabilis na nakakabawi. Sinabi ni Liu Hang sa kanila na somehow ay nagawang makalusot sa siwang ang hangin ng demonyo at makapasok sa kasalukuyang mundo. Iminumungkahi niya na bumuo sila ng estratehiya, ngunit tumanggi si Kinmo dahil ang mga mahihino lamang ang gumagamit ng estratehiya. Sumasang-ayon si Ivan sa kanya at iminumungkahi na pagsamasamahin nila ang kanilang lakas upang talunin ang mataas na antas na demonyong hangin. Si Liu Hang ay nag-agree ng may pag-aalinlangan at sumali sa kanila habang naghahanda silang harapin ang banta. Sa kabila ng kanilang sabay-sabay na pagsisikap, madaling pinipigil ng demonyong hangin ang kanilang mga atake ng walang gasgas, na nagpapatunay na mas malakas ito kaysa sa inaasahan nila. Sinabi ni Liu Hang na walang silbi ang kanilang mga atake laban sa hangin ng demonyo. Naniniwala siya na hindi nila ito kayang saktan kahit kaunti. Kinmo ay nagpapawalang bahala dito at sinisisi ang makapal na balat ng hangin ng demonyo. Nanatiling positibo si Ivan at iginiit na sabay-sabay silang aatake upang ipakita ang lakas ng kanilang pagkakaibigan. Sinugod niya si Excalibur, ngunit madaling tinabig ng hangin ng demonyo. Sinundan ni Kinmo at Liu Hang ng mga atake mula sa malayo, ngunit isang malakas na dagandong mula sa hangin ng demonyo ang nagpaliko sa lahat. Lumalawak pa ang dagandong, ginagawang sleepwalkers ang mas maraming malapit na tao na naglalakad ng paliko-liko patungo sa kanila. Sinalakay ng mga naglalakad sa pagtulog, ngunit madaling nakaiwas sina Kinmo at Liu Hang. Napansin niya na kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, babagsak ang mga mamamayang apektado ng sleepwalking virus dahil sa pagod. Sumasang-ayon si Liu Hang at sinubukang ipaalam kay Dao, ngunit walang signal. Naiinis siya, naniniwalang wala silang paraan para talunin ang demonyong hangin. Nanatiling determinado si Ivan at sinabihan siya na pumunta sa Dao para humingi ng karagdagang puwersa. Nang mag-alinlangan si Liu Hang dahil nag-aalala siya sa mga apektadong mamamayan, siniguro ni Ivan sa kanya na kakayanin nila ang hangin ng demonyo. Habang umaalis si Liu Hang, nakaramdam ng tuwa si Ivan. Sa wakas, nakikipaglaban na siya kasama si Kinmo, ang kanyang pinagkakatiwalaang left-wing guard. Biglang nagliwanag ng berde ang Excalibur at ang napakalakas nitong kapangyarihan ay dumaloy sa kanya.
Binalaan niya si Kinmo na lumayo bago pa siya masaktan. Nagbigay siya ng malakas na salamangka para bitagin ang demonyong hangin, ngunit sandali lang itong tumagal. Binasag ng demonyong hangin ang bitag at direktang tumama sa kanya. Itinulak siya ni Ivan sa daan ng walang pag-aalinlangan at siya mismo ang tumanggap ng suntok. Ang epekto ay nag-iwan kay Ivan na sugatan at naghihingal. Nalulungkot siya dahil napalampas niya ang pagkakataong makipaglaban ng tunay sa tabi ni Kinmo. May isa pang malakas na atake mula sa hangin ng demonyo na paparating, ngunit saktong bumalik si Liu Hang para harangan ito. Nainas si Kinmo at hiniling na malaman kung kailan darating ang mga karagdagang sundalo, ngunit inamin ni Liu Hang na hindi niya makontak ang sinuman. Sinubukan niyang takasan ang mahika, ngunit paulit-ulit na nabigo. Napagtanto ni Kinmo ang sitwasyon at nagpasya na wala silang pagpipilian kundi talunin mismo ang demonyong hangin. Sabay silang naglunsad ng malalakas na atake. Gumaganti ang hangin ng demonyo, ang bilis nito ay nakakagulat kay Kinmo. Naiiwasan niya ang karamihan sa mga atake nito, pero nagsisimula ng mapagod. Nahihirapan si Ivan tumayo habang nanginginig ang kanyang katawan. Natitisid si Kinmo at ang hangin ng demonyo ay nagtutuon sa kanya. Naglilikha siya ng kalasag na may mga tinak sa tamang oras, habang nililibang ni Liu Hang ang nilalang. Sinubukan nilang muli itong bitagin, ibinuhos ang lahat ng lakas nila sa kanilang mga pagsisikap, ngunit walang epekto. Sa halip, ang demonyong hangin ay nagbigay ng nakakawasak na suntok, na nagpatalsik sa kanilang dalawa. Si Kinmo ay nakahandusay na walang malay at walang panlaban habang ang hangin ng demonyo ay nakalutang sa kanya habang masayang naglalandas. Kumukulo ang galit ni Ivan at nagsisimulang mabuksan ang tatak sa loob niya. Dumadaloy ang kapangyarihan sa kanya at muling nagningning ang Excalibur. Sumusugod siya, ang kanyang talam ay sinusunog ang mga daliri ng hangin ng demonyo habang binabara ang atake nito. Sa pagkakataong ito, nilalabanan niya ang napakalakas na puwersa ng espada at nananatiling kontrolado. Sinugod niya ang demonyong hangin, at lalong tumalas at tumutok ang kanyang mga galaw. Bawat suntok ng demonyong hangin ay hindi tumatama habang umiilag si Ivan. Sumusugod siya gamit ang kanyang espada, ngunit bago pa man siya makasuntok, sumasagot ang demonyong hangin ng malakas na suntok. Tumutulo ang dugo mula kay Ivan habang hinahawakan siya ng hangin ng demonyo, humihigpit ang pagkakahawak nito ng walang awa. Kinakagat ni Ivan ang kanyang ngipin sa sakit, nilalay ang lakas ng hangin ng demonyo bilang pagsuway. Lalo pang hinigpitan ng nilalang ang pagkakahawak nito, at sumigaw si Ivan. Ang selyo sa loob niya ay nagre-react, nagliliwanag ng malakas at sinusunog ang kamay ng hangin ng demonyo. Sa isang malakas na sigaw ng sakit, binitawan siya ng nilalang. Si Ivan ay bumagsak sa lupa, naghihingal ngunit tumatangging sumuko. Pinanood ni Kinmo at Liu Hang habang nahihirapang tumayo si Ivan, tumutulo ang dugo mula sa mga sugat niya. Ang kanyang matapang ngunit mahinang boses ay nagbigay lunas sa tensyon. Ipinahayag niya na hindi siya kailanman matatalo dahil siya ay isang pinili. Ang determinasyon sa kanyang mga salita ay nagpasiklab ng isang bagay kay Kinmo. Sumulong siya upang sumali sa laban na may bagong determinasyon. Nawala sa pokus si Ivan at pinanood niya kung paano hinaranggan ni Kinmo ang isang malakas na atake na para sa kanya. Napatigagol siya sa ginawa niya sandali, pero pinabalik siya nito sa katinoan at pinaalalahanan na manatiling nakatutok at mag-ingat. Magkasama nilang hinarap ang demonyong hangin, sabay-sabay na inilunsad ang kanilang mga atake. Ang liksi at katumpakan ni Kinmo ay nagpapalakas sa mabangis na pag-atake ni Ivan gamit ang Excalibur, na lumilikha ng isang ritmo na nagtutulak pabalik sa hangin ng demonyo. Nararamdaman ni Liu Hang na lumalakas ang kanyang sariling determinasyon habang pinapanood ang dalawang lumalaban ng buong lakas. Inalis niya ang sakit at sumali sa kanila. Sinasalubong ang demonyong hangin sa mabilis na galaw. Si Ivan ay sumusulong, ang kanyang espada ay kumikinang sa lakas, at sinasaksak ang tagiliran ng demonyong hangin. Napansin ni Kinmo ang epekto. Ito ang unang pagkakataon na nagawa nilang basagin ang makapal nitong baluti. Sumisigaw siya kay Ivan, itinuturo ang pinsala. Tumigil sandali ang demonyong hangin at naging mas mabagal ang mga galaw nito. May napagtanto sina Ivan at Kinmo. Tumataas ang depensa ng nilalang tuwing nasasaktan ito, na nagpapatigas sa katawan nito.
Pero may kaakibat na gastos ang pagtatanggol na iyon kung patuloy silang nagdudulot ng pinsala. Sa kalaunan, guguho ang katawan nito sa sarili nitong bigat. Nahuli ng matalas na mata ni Kinmo ang isang mahinang liwanag sa tiyan nito. Nalaman niya na iyon ang mahinang punto at sumigaw kay Ivan na doon nila dapat ituon ang kanilang mga atake. Nagboluntaryo si Kinmo na ilihis ang demonyong hangin, mabilis na umiikot sa paligid nito na may kalkuladong galaw at mabilis na pag-atake. Patuloy niyang nakatuon ang atensyon nito sa kanya, pinipilit itong hamampas ng walang kontrol sa kanya. Mabilis na kumilos si Kinmo, hinuli ang isa sa malalaking braso ng demonyong hangin gamit ang isang makapangyarihang salamangka, na pumipigil dito na protektahan ang sarili. Sinamantala ni Ivan ang pagkakataon, sumusugod pa sulong para umatake. Sa sandaling sasaksak na siya, sinubukan siyang abutin ng demonyong hangin gamit ang kanyang libreng braso. Nakialam si Liu Hang sa tamang oras, nagpalabas ng isa pang salamangka upang pigilan ang kabilang braso. Sa parehong braso na hindi makagalaw, ibinuhos ni Ivan ang kanyang lakas sa kanyang espada at inilunsad ang isang atake sa kumikinang na tiyan ng nilalang. Tumama ang atake pero hindi sapat ang lalim ng pagpasok nito. Sinigawan sila ni Ivan na kailangan nilang subukan muli at hinimok silang ibigay ang lahat ng kanilang makakaya. Bago pa man sila makapag-regroup, umuungal ang hangin ng demonyo at nakawala mula sa kanilang mga bitag. Napansin ni Ivan ang paglipat ng atensyon nito at napagtanto na malapit na itong sumalakay sa kanila mula sa likod. Bago pa niya maabalaan ang iba, biglang nagliwanag ang larangan ng digmaan dahil sa isang malakas na pagsabog ng enerhiya. Isang malakas at mahiwagang harang ng bulaklak ang namumukadkad sa paligid nila, na nagpipilit pabalikan ang hangin ng demonyo. Tumingon ang koponan para makita ang isang figure na lumabas mula sa usok. Agad siyang nakilala ni Liu Hang bilang kapalit sa pagdob. Si Ivan, gayunpaman, ay malinaw na nakikita siya at napagtanto na si Dr. Ye kay ito. Ang mga pulso ng hadlang na may nagliliwanag na enerhiya, at naramdaman ni Chinmo ang isang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Kalmadong ipinaliwanag ni Ye Kai na ang enerhiya na nilikha niya ay nagpapalakas ng kanilang lakas, ngunit sapat lamang ito para sa isang malakas na atake. Ivan nagngangalit ang ngipin at sinasabing gagawin nilang mahalaga ang kanilang pagsisikap. Agad na kumilos ang grupo. Kinulong ni Chinmo ang katawan ng demonyong hangin gamit ang mas sopistikadong spell na nagkandado rito. Pinalalaki ni Liu Hang ang bitag sa pamamagitan ng paglalagay ng isa pang hadlang sa ibabaw upang pigilan ang demonyo. Si Ivan ay pamwesto habang ang Excalibur ay lalong nagliliwanag kaysa dati. Sa pag-channel ni Ye Kai ng kanyang lakas sa mga atake ng grupo, sinabay nila ang kanilang mga galaw. Nakatitig ang mga mata ni Ivan sa kumikinang na mahinang bahagi sa tiyan ng demonyong hangin. Sa huling lakas niya, tumalon si Ivan pasulong at humiwa ang kanyang talam sa hangin. Ang lakas ng kanyang pag-atake ay hindi mapigilan, tinatagos ang puso ng hangin ng demonyo sa pamamagitan ng isang malakas na suntok. Isang nakakabinging dagandong ang umalangaw habang bumagsak ang hangin ng demonyo, ang napakalaking anyo nito ay natutunaw sa madilim na ulap. Biglang nawala ang mahika at tumahimik ang larangan ng digmaan. Ang Demon Core, isang nagliliwanag na bilog ng asul na enerhiya, ay nagpapakita sa harap nila, tahimik na lumulutang. Tumingon si Ivan para mahinang tawagin sina Chinmo at Liu Hang, ngunit bago pa man sila makasagot, bumagsak siya sa lupa. Mahina ang kanyang boses pero puno ng ginhawa habang bumubulong na sa wakas ay nagawa na nila. Nanalo na ang labanan. Gumagaling si Ivan sa isang silid sa ospital at nananakit ang katawan niya mula sa laban noong nakaraang araw. Tumunog ang kanyang telepono sa bedside table. Kinukumpirma nito na natalo lang nila ang isang pitong-bituing demonyong hangin. Sa kanyang panaginip, hinahabol niya ang isang aninong figure na sa kanyang pakiramdam ay alam niyang kanyang ama. Ang figure ay nananatiling hindi maabot gaano man kabilis tumakbo si Ivan. Lumalakas ang nyebe at biglang, isang kidlat ang tumama sa kanya. Dumadaloy ang sakit sa buong katawan niya at nagising siya sa gulat. Hindi maayos ang paghinga niya habang hawak-hawak niya ang dibdib niya, mabilis ang tibok ng puso niya dahil sa matengkad na panaginip. Inayos ni Liu Hang ang projector sa kwarto ni Ivan at binuksan ito. Isang video call ang kumonekta at lumitaw ang mukha ni Maya sa screen.
Binabati niya sila sa kanilang tagumpay, sinasabing isang hindi kapani-paniwalang tagumpay ang matalo ang isang pitong bituing demonyong hangin. Lumambot ang boses ni Maya habang ipinapahayag ang kanyang pagsisisi sa pagkalayo at ang kanyang sabik na bumalik upang lumaban kasama sila. Samantala, nagsimula ng kumalat ang mga tsismis at ang pangalan ni Ivan ang sentro ng mga ito. Siya ay tinatawag na isang taksil sa loob ng mga pinili. Nababawasan ang pagiging aktibo ng White Ghost Organization mula nang mapili si Ivan. Nandoon din siya sa paglitaw ng dalawang mataas na antas ng demonyong hangin, na isang hindi pangkaraniwang pagkakataon. Pinakamasamang lahat, ang ama ni Ivan ay dating especially iya para sa White Ghosts. Nakaupo si Ivan sa kanyang kama sa ospital habang isinasalaysay niya kay Maya ang mga kaganapan sa labanan. Nagtatanong siya tungkol kay Yikai at ibinabahagi ni Ivan ang kanyang pagkadismaya sa napakalaking kapangyarihang ipinakita ni Yikai. Inamin niya na malapit na silang matalo dahil talo sila sa lakas ng hangin ng demonyo. Pero hindi hanggang sa dumating si Yikai na parang tagapagligtas. Ang alaala ng kanyang mahiwagang harang ng bulaklak at ang biglang pag-usbong ng panibagong lakas ay halos hindi kapani-paniwala. Gayunpaman, habang nagsasalita si Ivan, biglang naputol ang video call. Nagtataka si Ivan kung bakit hindi kasama si Yikai sa opisyal na listahan ng mga pinili na binigyang kredito sa pagtalo sa pitong bituing demonyong hangin. Hindi siya komportable dito, pero bago pa niya ito pag-isipan ng mas malalim, biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok ng walang babala ang mga opisyal mula sa dobleng pamahalaan. Ang kanilang mahigpit na mukha ay nagpapakita ng kanilang layunin. Dinala si Ivan sa korte ng hustisya para sa doubles, kung saan siya unang lumitaw nang lumabag siya sa mga patakaran bilang isang pinili. Nangangaral siya sa kanila ng pabiro na dapat nilang gamitin ang kanilang libreng oras sa pagbubungkal ng bukid sa halip na basta-bastang pumasok sa kanyang kwarto na may nakasimangot na mga mukha. Hindi nagtagumpay ang katatawanan na pag-aanan ang pakiramdam. Pagpasok nila sa korte, diretso sa punto ang isang opisyal, nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ng ama ni Ivan, si Wang Zan. Nagbago ang ekspresyon ni Ivan sa isang iglap bago siya tumawa. Tinanong niya kung kilala ng opisyal ang kanyang ama, at kung magkaibigan sila. Tumigas ang mukha ng opisyal sa kanyang sagot, at lumapot ang tensyon sa hangin. Nagpatuloy si Ivan sa kanyang mapaglarong tono, tinanong kung may utang ang kanyang ama sa opisyal. Ang opisyal, halatang galit, ay sumagot na hindi kailanman mababayaran ni Ivan ang mga utang na iniwan ng kanyang ama. Malakas na hinuha ni Ivan na dapat ay hindi bababa sa 1 milyon ang utang. Binabaliwala niya ito at tatalikod na sana, pero bago pa siya makapaglakad muli, nagpalabas ng salamangka ang opisyal. Biglang nakulong si Ivan sa isang kumikinang na bilangguan. Nakatitig siya sa mahiwagang rehas ng hindi makapaniwala. Lumapit pa ang opisyal, humihingi ng paliwanag kung paano nakikipag-usap si Ivan sa kanyang ama at sinisisi siya sa pagtulong sa organisasyon ng puting multo sa pagpapalabas ng mga hangin ng demonyo. Ang bigat ng akusasyon ay tumama kay Ivan na parang suntok. Hindi siya inimbita para magdabang para tanungin tungkol sa pitong bituing demonyong hangin, ngunit sa halip, siya ay ini-interrogate tungkol sa kanyang ama. Dumadaloy ang kuryente sa buong kulungan, nagpapadala ng matinding sakit sa buong katawan ni Ivan. Nagngangalit siya sa galit, nanginginig ang kanyang katawan habang malamig na nanunood ang opisyal. Ipinahayag ng opisyal na walang kabuluhan ang pagdurusa ni Ivan kumpara sa mga nawalan ng buhay dahil sa kanyang pagtataksil. Nagsalubong ang kilay ni Ivan, ang sakit ay nagpapatalas sa kanyang pagsuway. Hinihiling niya na tretuhin siya ng patas, hinahamon ng opisyal na harapin siya ng walang kulungan. Sinabi ng opisyal kay Ivan na hindi na kailangang maging patas kapag nakikitungo sa anak ng isang traidor. Mahigpit ang boses ng opisyal habang sinisimulan niyang ikwento ang mga pangyayari 2 dekada na ang nakalipas. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa insidente ng pagbabago-bago ng enerhiya sa mga bundok ng nyebe sa hilagang kontinente. Pinaghihinalaan ng organisasyon ng DOB ang paglitaw ng isang piraso ng susi. Ang North Star, ang pinuno ng 4 na bituin, ay itinalagang mamuno sa isang koponan upang bawiin ito. Bagaman pinlano nila ang lahat, ang misyon ay nagkamali ng husto. Isang biglaang pagtaas ng enerhiya ang nagpalihis sa kanilang eroplano, na naging sanhi ng pagbagsak nito sa mga bundok na natatakpan ng nyebe.
Hindi nakaligtas ang North Star at ang mga piniling sakay nito, kasama ang karamihan sa mga sibilyan. Nagpatuloy ang opisyal, sinasabing hindi nakuha ang piraso ng susi. Gayunpaman, may hawak si North Star nang matagpuan ang kanyang bangkay. Nang maglaon, iniugnay ng mga investigador ang codename ni Wang Zhang sa pinangyarihan. Inakusahan siya ng pagtalo kay North Star, pagkuha sa piraso, at pagtraidor kay Dub para sumali sa organisasyon ng Puting Multo. Sa buong mundo, si Wang Zhang ay naging simbolo ng kataksilan, ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng pagtataksil. Nakatitig si Ivan sa opisyal, ang kawalan ng paniniwala ay nakaguhit sa kanyang mukha. Ayaw niyang tanggapin iyon. Hindi kailanman magagawa ng kanyang ama ang gayong bagay. Sinusubukan niyang makipagtalo, sinasabing mali ang kwento, pero patuloy pa rin ang opisyal. Hinihiling niyang malaman kung nasaan si Wang Zhang at kung saan matatagpuan ang nawawalang piraso ng susi. Umiling si Ivan, iginigiit na wala siyang ideya. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa kanya ng isa pang pagdagsa ng kuryente. Dumadaloy ang sakit sa buong katawan niya, pero nagngingit-ngit siya sa pagtitiis sa parusa sa kabila ng kanyang kawalang sala. Tinanong ng opisyal ang tungkol sa organisasyong Puting Multo, sinisisi si Ivan sa pagtulong sa kanila na itago ang kinaroroonan ng kanyang ama. Mariing itinanggi ni Ivan ang mga akusasyon, sinasabing tapat siya sa mga pinili. Itinuturo niya na mapapatunayan ng kanyang mga kasamahan sa koponan ang kanyang pagkatao. Nang hamak ang opisyal, sinasabi sa kanya na walang magtatanggol sa anak ng isang traidor. Sinasabi rin na tinulungan ni Ivan ang 7 bituing demonyong si Wind na makapasok sa kasalukuyang mundo. Galit na itinaas ng opisyal ang kanyang kamay upang muling kuryentihin siya. Bago ang pagtama ng enerhiya, isang malakas na lagabog ang nag-echo sa silid. Sinuntok ni Kinmo ang opisyal mula sa likod. Lumingon ang opisyal at inakusahan si Kinmo ng pagpasok sa bakuran ng gobyerno at pakikialam sa isang bilanggo. Habang naghahanda ang opisyal na gumanti, lumitaw sina Blue at Jerome mula sa mga anino, nagtutulungan upang abalahin siya. Inutusan sila ni Kinmo na iligtas si Ivan, ngunit pinigilan sila ng opisyal na gawin iyon. Mabilis kumilos si Blue, gamit ang kanyang katawang parang uhog upang makalusot sa mga puwang at umatake mula sa hindi inaasahang mga anggulo. Ang opisyal ay natamba pa atras at sandaling nagulat. Sinamantala ni Blue ang pagkakataon na malakas na tumalbog, na nagbigay ng malakas na suntok sa mukha ng opisyal. Ang opisyal ay umuungal sa pagkabigo, sinasabing sila ay mga traidor at nagbabantang arestuhin silang lahat. Walang sinasayang na oras si Kinmo, ginagamit ang kanyang kapangyarihan para bitagin ang opisyal. Nagmamadaling lumapit siya kay Ivan at tinulungan itong tumayo. Sa sandaling magtatangka silang tumakas, sinira ng opisyal ang bitag. Sinugod niya sila gamit ang kanyang sandata, ngunit naharang ang kanyang atake ng druggist. Huminto ang pag-atake ng opisyal nang ipahayag ng druggist na tapos na ang oras ng investigasyon. Ang lalong pagpapahirap kay Ivan ay paglabag sa protocol. Hindi nagpapahinga ang opisyal at nakipaglaban sa druggist sa isang mabangis na labanan. Makalipas ang ilang sandali, humiwa ang talom ng opisyal sa maskara ng druggist, na nagbunyag na siya ay si Ikay. Nakatitig si Ivan habang lumalaki ang kanyang mga mata sa kawalan ng paniniwala. Nangungut siya ang opisyal, tinutukso ang grupo dahil sa pakikipagsabuatan sa anak ng isang traidor. Pinagdududahan niya ang katapatan ni Ikay kay Dub. Hindi pinansin ni Ikay ang akusasyon at iniutos kina Kinmo at Ivan na umalis kaagad. Habang tumatakas sila, tinanong ni Ivan si Kinmo kung bakit niya isinapanganib ang kanyang buhay para iligtas siya. Ang sagot niya ay si Kurt, minsan na siyang nagligtas sa kanya, at ayaw niyang may utang na loob sa kanya. Lumalakas ang tunog ng papalapit na mga gwardya. Itinutulak ni Kinmo si Ivan patungo sa labasan, habang naiwan upang harangan ang mga humahabol. Nagprotesta si Ivan pero wala siyang pagpipilian. Nawala sa paningin ang kanyang anyo habang mag-isang nakaharap siya sa mga gwardya. Sa labas, bumagsak si Ivan sa mga kalye. Bulong at tingin ang sumalubong sa kanya habang nakahiga siya sa sahig. May naghagis ng hilaw na itlog, at ito ay nabasag sa ulo niya, tumutulo ang dilaw sa buhok niya. Tinatawagan siya ng mga tao na traidor at tagadala ng mga hangin ng demonyo. Umuwi si Ivan at umupo sa gilid ng bintana niya ng ilang oras.
Pinapanood siya ni Jerome nang may lumalaking pag-aalala. Maingat na lumapit si Jerome at sinabi kay Ivan na anuman ang ginawa ng kanyang ama, hindi ito ang nagtatakda sa kanya. Pinapaalalahanan niya ito na bahagyang natanggal ang selyo sa loob niya, isang senyales na kahit ang pagbuo ay hindi gustong isakripisyo siya. Tumunog ang telepono ni Ivan at isang abiso ang nagpahayag na sa loob ng 3 araw, magdedesisyon ang gobyerno ng DOB kung opisyal na tatagurian si Ivan bilang traidor. Kinabukasan, nawawala si Ivan. Nahanap ni na Jerome at Blue ang isang sulat palm sa mesa niya at binasa ito. Ipinaliwanag ni Ivan na umalis na siya. Sinabi niya sa kanila na umasa kay Luhang at Maya para alagaan sila. Binanggit din niya kung paano siya nasasaktan na hindi siya kailanman kinilala ni Kinmo. Nagsimulang magpanik sina Jerome at Blue habang nagmamadaling lumabas ng flat para hanapin si Luhang. Ipinakita nila sa kanya ang sulat, ang mga mukha nila ay map atlas sa pag-aalala. Mabilis kumalat ang balita, at di nagtagal ay nalaman ni Hikay ang pagkawala ni Ivan. Samantala, sa timugang kontinente, nagaganap ang mga protesta. Hinihiling ng mga tao ang pagpapaalis kay Ivan, at ang kanilang mga sigaw ay naglalaro sa buong kalye. Dumating si Kinmo at humakbang pasulong. Ipinagtatanggol niya na walang ebidensya na si Ivan ay isang traidor, at pinaalalahanan sila sa batas laban sa paninirang puri. Itinuturo niya na walang anumang anunsyo ang gobyerno ng DOB at walang sinuman ang may karapatang kondenahin siya ng walang ebidensya. Binabanggit niya ang katapangan ni Ivan, ang walang tigil nitong pagsisikap na protektahan ang kanyang mga kasamahan, at ang walang humpay nitong determinasyon sa mga laban-laban sa mga hangin ng demonyo. Ipinahayag niya ang kanyang paniniwala kay Ivan bilang skeleton genie o simpleng Kinmo. Malayo sa kaguluhan, natagpuan ni Ivan ang sarili sa lilim, nakaharap ang isang miyembro ng White Ghost Organization. Hawak ng miyembro ng White Ghost ang isang kumikinang na kahon. Kinuha niya ito mula sa walang malay na miyembro ng DOB na nakahiga sa lupa. Sinusubukan ng miyembro ng White Ghost na tumakas kasama ang kahon, ngunit na-corner siya ni Ivan. Sa pamamagitan ng talim na nakadikit sa ari, pinilit ni Ivan na ibagsak nito ang kahon. Nahulog ito sa mabilis na ilog sa ibaba. Dumating si Jerome sakto sa oras para masaksihan ang eksena. Nang makita niyang sumisid si Ivan sa ilog, natigilan siya. Naninikip ang dibdib ni Jerome, iniisip na walang pakundangan na sinasayang ni Ivan ang kanyang buhay. Biglang sumisid si Blue sa ilog at nakita ang kahon. Kinagat niya ito at biglang bumukas ang kahon, na nagpapakita ng kumikinang na projection ng mapa ng isang bundok na natatakpan ng nyebe. Kinikilala ni Ivan ang bundok bilang parehong bundok na nakita niya sa kanyang panaginip ng hindi mabilang na beses. Ang mga bundok na natatakpan ng nyebe ay nagtataglay ng isang espesyal na kayamanan, isang bagay na nagdala sa samahang White Ghost sa kanilang mundo. Malalim itong nakaugnay sa mga kaganapan 20 taon na ang nakalipas, sa mahiwagang pagbagsak, at sa mga akusasyong bumabagabag sa ama ni Ivan mula noon. Pumunta si Ivan sa bundok na may nyebe para alamin ang katotohanan. Sumusunod si Jerome sa likod habang tinatanong kung bakit kailangang magpakapanganib ni Ivan. Matatag na sumagot si Ivan, sinasabing kailangan niyang patunayan ang kawalang sala ng kanyang ama. Ang lugar ng pagbagsak ang tanging lugar kung saan niya posibleng makahanap ng ebidensya para linisin ang pangalan ng kanyang ama. Sa kalaunan, nakarating ang dalawa sa lugar na minarkahan sa mapa, ngunit ang kalawakan ng mga bundok ay nakakabigla sa kanila. Itinuturo ni Jerome ang lokasyon sa ibaba, ngunit masyadong mapanganib ang lupain. Insist siya na susukwan sila ng kalikasan bago pa makahanap ng anumang kapaki-pakinabang. Nakatitig si Ivan sa mga lupain, sinusubukang maghanap ng paraan para ligtas na bumaba. Bago pa siya makaisip ng plano, nagsimulang pumutok ang lupa sa ilalim nila. Sumigaw si Jerome ng babala, pero huli na ang lahat. Bumigay ang bangin, at nagsimula silang mahulog. Bago pa man sila tumama sa ilalim, dumating si Bluhang at binawasan ang kanilang pagbagsak gamit ang kanyang kapangyarihan. Binuksan ni Ivan ang kanyang mga mata at nakita si Kinmo na hawak siya. Pagkatapos ay nagtataka siya kung nakahanap siya ng daan patungong langit. Inabot niya ang mukha nito para tingnan kung totoo, pero walang seremonyang binitawan siya nito sa lupa. Tumingon siya at nakita niya sina Bluhang, Maya, at Yikay na nakatayo malapit.
Nagulat si Ivan at tinanong kung ano ang ginagawa nila doon. Pinagalitan siya ni Maya, sinasabing dumating sila para iligtas siya mula sa kanyang walang ingat na desisyon. Idinagdag ni Bluhang na nalaman niya kung saan pupunta si Ivan at tumangging hayaan siyang harapin ang panganib ng mag-isa. Ipinaalala ni Ivan sa kanila na naghiwalay ang kanilang grupo, ngunit sumingit si Yikai, humihingi ng paumanhin sa pagtatago ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Tiniyak niya sa kanya na hindi niya kailanman balak umalis at ibinahagi ang kanyang pagnanais na alamin ang katotohanan tungkol sa nakaraan. Tinanong ni Ivan kung kasama rin si Kim Mo sa muling pagsasama na ito. Kim Mo ay nagkibit balikat, hindi nagbibigay ng direktang sagot, ngunit naaalala niya ang mga salita niya noon na siya ay isang exception sa kanyang patakaran na hindi kailanman sasali sa isang koponan. Masayang inihayag ni Ivan na muling nagtipon ang kanilang koponan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Maya at tinanong kung nilalamig ito. Sumagot si Maya na bihira lang makaramdam ng lamig ang mga pinili dahil sa kanilang hiyas ng propecia. Malakas na ipinahayag ni Ivan na tiyak na dahil nakaselyado ang kanyang hiyas na panghula. Kaya naman siya malamig. Nagulat ang grupo sa kanyang pagbubunyag. Galit na nagreklamo si Jerome tungkol sa kanyang pagiging madaldal. Tinitingnan ni Yikai si Ivan ng may pag-aaral, sinasabing wala siyang nakikitang kakaiba sa kanya sa ngayon. Nangako siyang magsasagawa ng masusing medikal na pagsusuri kapag nakabalik na sila. Sinulyapan ni Ivan si Maya at binago ang paksa, nagtanong tungkol sa kanyang mga natuklasan sa arkeolohiya. Sumagot si Maya na sa isa sa kanilang mga paggalugad, natuklasan nila ang isang kakaibang kalansay. Ang mga buto ay kakaibang parang tao, ngunit sa gitna ng mga ito ay nakalatag ang batong puso ng isang demonyong hangin. Sinuri ni Yikai ang impormasyon at iminungkahi na baka ito ay isang demonyong hangin na hugis tao. Bago pa man makapag-isip ang sinuman tungkol sa pagtuklas na ito, nagsimulang lumindol ng malakas ang lupa. Nagsisimulang gumuho ang mga bundok na natatakpan ng nyebe at nagkakaroon ng pagbagsak ng malalaking piraso ng yelo at bato sa paligid nila. Sumisigaw si Liu Hang na tumakbo ang lahat, na pinamumunuan sila palayo sa gumuguhong Tagaytay. Habang tumatakas sila, tila ginagabayan sila ng hindi matatag na lupain patungo sa isang nakakatakot na lugar. Tumilitaw mula sa nyebe ang mga labi ng isang eroplano, isang nakakakilabot na bakas ng trahedya 20 taon na ang nakalipas. Agad napansin ni Liu Hang ang kakaiba sa paraan ng pagdadala sa kanila doon, ngunit bago pa niya maipahayag ang kanyang pag-aalala, lumuhad si Ivan. Isang kakaibang kahinaan ang bumalot sa kanya habang nakatingin siya sa mga labi ng sasakyang nawasak. Nanginginig ang kanyang boses habang inamin niyang parang naroon na siya dati. May isang tinig na nag-echo mula sa ibaba, na nagpapatunay na si Ivan ay talagang naroon hindi lamang bilang saksi, kundi bilang isang taong kumuha ng isang bagay na hindi sa kanya. Si Ivan at ang grupo ay umiikot patungo sa pinagmulan ng boses, lumalaki ang kanilang mga mata habang lumalabas mula sa mga anino ang mga figure ng puting samahan ng multo, na pumapalibot sa kanila. Kinilala ni Ivan ang lalaki bilang ang taong sumubok na nakawin ang mapa mula sa dobleng manggagawa. Humakbang pasulong ang lalaki at sinabi sa grupo na hindi sila ang kaaway nila at iminungkahi na umalis na lang sila kung ayaw nilang magkaroon ng gulo. Ipinahayag niya na gusto nila tumataas ang tensyon habang sumusulong si Yikai at inaakusahan ng puting multo ng pakikipagsabuatan sa mga demonyong hangin, tinatanong kung ano ang makukuha nila sa pagpapagulo sa marupok na balanse ng mundo. Hindi pinansin ng lalaki ang akusasyon. Sabi niya, ang layunin nila ay hindi ang sirain, kundi ang gawin ang hindi kailanman nagawa ni Dub. Binabanggit niya ang mga pinili bilang isang evolusyonaryong anyo ng sangkatauhan, mga nilalang na walang kapantay ang lakas, at tinatawanan niya ang ideya ng paggamit ng gayong kapangyarihan upang maglingkod sa mga ordinaryong tao bilang simpleng bantay. Gayunpaman, sinabi ni Ivan sa kanila na ang pagkakaroon ng malaking kapangyarihan ay hindi lisensya para sa pagkamakasarili. Sa halip, ito ay isang panawagan upang pasanin ang responsibilidad ng pagprotekta sa mundo. Ipinahayag ng puting multo na ang mga mithiin ni Dub ay walang iba kundi isang tali, na nag-aalipan sa mga pinili sa isang buhay ng paglilingkod. Inaanyayahan niya silang sumali sa kanyang panig at makipagtulungan sa sakop ng mga demonyong hangin upang makalaya mula sa kanilang bilangguan ng moral na pagkaalipin. Si Liu Hang ay nakatingin sa kanya ng masama at sinisisi sila sa pagkabaliw.
Hinihiling niyang malaman kung hindi ba sila natatakot na balang araw ay bumaliktad sa kanila ang mga hangin ng demonyo. Sinasabi ng lalaki na hindi nilikha ang mga demonyong hangin para maging mga halimaw, at ang tunay na mga halimaw ay si Dub. Sumabog ang galit ni Liu, lumabas ang kanyang pagbabago habang sumisigaw siya na si Dub ang naging kalasag na nagpoprotekta sa kapayapaan ng tatlong mundo. Sumusulong siya at naglulunsad ng mabangis na pag-atake, habang mahigpit na sumusunod si Kinmo sa likod. Inutusan ng lalaki ang kanyang grupo na hulihin si Ivan, sinabihan sila na patayin ang sinumang hamarang sa kanila at sa kanilang target. Sumiklab ang kaguluhan nang magbanggaan ang grupo sa mga miyembro ng organisasyon. Kinmo ay nakatuon ang kanyang lakas sa pinuno, na humihiling na malaman kung sino talaga ito. Sinusubukan niyang bitagin siya gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit nakatakas siya sa kanyang butas. Gayunpaman, nagawa niyang tanggalin ang maskara nito. Namangha siya nang makilala siya bilang kanyang entertainment agent. Ang lalaking nakatrabaho niya sa nakalipas na 5 taon, si Kinmo, ay nagtatanong kung bakit niya sinakop ang kanyang buhay bilang ahente niya. Cool na sumagot ang lalaki na wala siyang malaking plano, kundi kuryosidad lamang. Gusto niyang obserbahan kung hanggang saan dadalhin ng katatagan at determinasyon ang isang ulila. Tumataas ang kanyang galit, at malakas siyang sumuntok sa kanya bago siya itali sa isang bato gamit ang kanyang kapangyarihan. Hindi natitinag ang ahente. Sa halip, tinawag niya ang isang general na may 9 na ulo, na nagpapatawag ng malaking puwersa. Isang nakasisirang pag-atake ang bumaba mula sa kalangitan. Naramdaman ito ni Yaikei at sumigaw ng babala, ngunit tinamaan ng pagsabog sina Jerome at Ivan. Nahihirapan si Ivan na unawain ang nangyari sa kanila, ngunit mabilis na natukoy ni Jerome ang pattern ng mga pag-atake, sinubukang hulaan ang susunod. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, muli silang tinamaan, na nag-iwan sa kanilang dalawa na mas masama ang kalagayan. Sumulong si Kinmo at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang bigyan ang koponan ng Nether Eye, na nagbigay sa kanila ng kakayahang makita ang kanilang hindi nakikitang umaatake. Dumilim ang kalangitan habang bumababa ang isang napakalaking nilalang na may ulo ng agila. Ang napakalaking sukat ng halimaw ay nagpapaputi sa mga naunang labanan ng grupo. Nagkaisa sila, pinag-ugnay ang kanilang mga atake sa pagtatangkang bitagin ang nilalang at protektahan si Ivan. Mukhang may pag-asa ang kanilang pinagsamang lakas, pero madaling winawasak ng general ang kanilang mga pagsisikap. Ang halimaw na may ulo ng agila ay lumilipad sa itaas nila at sinisisi sila sa pagpatay sa kanyang mga demonyong hangin ng walang awa. Inilabas niya ang isang mabangis na pag-atake na nakatuon kay Ivan. Itinaas ni Ivan ang kanyang Excalibur para harangan ito, ngunit napakalakas ng kapangyarihan ng general. Ang puwersa ay nagbabanta na durugan siya, ngunit ang tatak sa kanyang hiyas na jade ng Propecia ay nagsisimulang lumuwag. Sa paglakas ng kanyang lakas, pinigilan ni Ivan ang atake, ngunit ang pagsisikap na iyon ay nag-iwan sa kanya na pagod. Inilalabas ni Yaikei ang kanyang lakas, nagpapalabas ng salamangka upang pagalingin ang koponan at ibalik ang kanilang lakas. Napansin siya ng general at agad siyang tinarget. Pinabagsak niya siya sa pamamagitan ng mabilis at marahas na suntok. Gumagalaw siya ng sistematiko, inaatake muna si Maya, pagkatapos si Liu Hang, at pagkatapos si Chinmo, bawat isa ay bumabagsak bago pa man makarik. Nanunood si Ivan nang may takot habang sistematikong pinapatay ang kanyang mga kasamahan. Bago pa siya makakilos, humarap sa kanya ang general at sunod-sunod na nagbigay ng walang tigil na mga suntok. Sinusubukan ni Ivan na ipagtanggol ang sarili, ngunit ang lakas at bilis ng general ay nag-iiwan sa kanya na walang magawa. Ang sigaw ni Maya ay tumagos sa kaguluhan habang pinapanood niya si Ivan na mawala ng malay dahil sa pagpapatamba ng general. Nagpupumilit tumayo si Chinmo, nanginginig ang katawan sa pagod. Tinatapakan siya ng general, tinutukso ang kanyang walang silbing mga pagtatangka, at sinasabing walang kahulugan ang kanyang paglaban ngayon na bumagsak na ang lahat ng kanyang kasamahan. Itinutulak niya ito sa gilid at nagpupumilit makarating sa walang buhay na katawan ni Ivan. Biglang binuhat ang katawan ni Ivan ng isang kumikinang na mahikang spell na binigkas mula sa itaas. Ang enerhiya ay bumababa ng paikot, direktang tumatama sa kanyang puso. Nagsisigaw ang grupo sa kanya ng desperado. Habang nagsisimulang maubos ang lakas ni Ivan dahil sa salamangka, naglalaho ang kamalayan niya,
at ang boses ng kanyang ama ay nag-echo sa kanyang isipan. Bumabalik ang mga alaala. Nakikita niya ang mga piraso ng isang larangan ng digmaan kung saan naglaban ang mga miyembro ng DOB laban sa puting organisasyon ng multo. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang isang mahalagang piraso, na hindi mapigil ang lumapit sa katawan ni Ivan na parang hinayla ng magnet. Samantala, nagkamalay si Jerome. Lumaki ang kanyang mga mata sa takot nang makita si Ivan na nakabitin sa hangin, at ninanakawan ng lakas. Sinugod niya ang general sa desperadong pagtatangkang pigilan ang proseso, ngunit madali siyang tinabig. Sa wakas ay napunit ang susi mula sa katawan ni Ivan, at habang ito ay umaalis, tuluyang nabasag ang selyo sa loob ni Ivan. Nagsimulang magtalo ang general at ang ahente kung sino ang mag-aangkin sa piraso. Habang naglalaban sila, dahan-daang tumayo si Ivan, mas nakakatakot ang kanyang presensya kaysa kailanman. Umiti ang general, pinupuri si Ivan sa paglaban sa kanya. Nagpasalamat si Ivan sa kanya pero may hinihiling siya. Gusto niyang makuha muli ang kanyang mga kaibigan at ang piraso ng susi. Lumalabas na iba ang ideya ng general. Gusto niyang isuko ni Ivan si Jerome, at kung gagawin niya ito, ililigtas niya ang kanilang buhay, na tinanggihan ni Ivan ng buong buo. Habang pinapanatili ng puwersa ng general ang grupo sa pagpigil, itinapon ni Ivan si Jerome sa kinaroroonan nila upang maabala ang mga gwardya. Sinamantala ni Kinmo ang pagkakataon upang makalaya, tumpak na pinabagsak ang kanyang bihag. Sumunod sina Luhang, Yikai, at Maya, na nalampasan ang kanilang mga bihag sa kabila ng kanilang mga pinsala. Maingat na pinagmamasdan ng general si Ivan, napapansin kung paano patuloy na lumalakas ang kanyang aura. Ang kanyang pagiging mausisa ay nagiging inis habang inilalabas niya ang kanyang buong lakas. Kumikilos siya sa bilis na nakasisilaw, ang kanyang mga atake ay tumpak at walang tigil. Nahihirapan si Ivan na makasabay sa kanyang mga galaw, halos hindi niya maiwasan ang bawat atake. Ang general ay nagbigay ng malakas na suntok, na nagtulak kay Ivan na harangan ito gamit ang Excalibur. Tumatawa ang general, nilalay si Ivan dahil sa katapangan ito, ngunit binabalaan siya na huwag magpakalulong sa pag-iisip na may pagkakataon siya. Samantala, hinarap ni Kinmo ang kanyang ahente ng may nakatutok na galit. Ang kanyang bilis at lakas ay nagpabagsak sa kanya, na nag-iwan sa kanya na walang kapangyarihan laban sa walang tigil na pag-atake nito. Sa ibang lugar, nagtulungan sina Maya at Luhang upang labanan ang natitirang miyembro ng organisasyon, perpekto ang kanilang koordinasyon sa kabila ng mga pagsubok. Bagaman mahina si Yikai, sinusuportahan niya sila sa pamamagitan ng paggamit ng mahika. Ang labanan sa Snowy Mountains ay nagdulot ng malaking epekto sa grupo. Nagiging mabagal ang kanilang mga galaw, at kahit si Ivan ay nagsisimulang mahirapang mapanatili ang pagkakahawak sa Excalibur. Napansin ito ng general at sinamantala ang pagkakataon, sumugod kay Ivan ng mas mabilis upang tapusin ang kanilang labanan. Bago tumama ang atake, humakbang si Yikai, inilalabas ang huling lakas na natitira sa kanya. Gumagawa siya ng kalasag na bulaklak para protektahan si Ivan, at naglalagay ng spell para palakasin ang kapangyarihan, inililipat ang kanyang enerhiya sa kanya. Naramdaman ni Ivan ang pagdagsa ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Huminto ang panginginig, at lumilinaw ang kanyang paningin. Muli siyang bumangon ng may matatag na determinasyon. Si Ivan ay sumugod patungo sa general, na tinutumbasan ang kanyang bilis ng isang kabangisan na hindi pa niya kailanman ipinakita. Ang kanilang paghaharap ay napakabilis at matindi kaya ang kanilang mga galaw ay nagiging mga guhit ng enerhiya. Lumalaki ang pagkadismaya ng general habang natatanto niyang ang lakas ni Ivan ay katumbas ng sa kanya, matapos palakasin ng isang spell lamang. Natapos ang labanan sa pagbigay ni Ivan ng malakas na saksak sa general, na nagpabagsak sa kanya sa tuhod. Gayunpaman, panandalian lamang ang tagumpay. Tumataas ang general habang inilalabas niya ang buong lakas niya matapos aminin na minamaliit niya si Ivan. Gumaganti siya ng may nakakawasak na lakas, tina-target si Ivan. Ang grupo ay nagtipon sa paligid niya. Bawat isa ay ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang protektahan at kontrahin ang mga atake ng general. Sa unang pagkakataon, nararamdaman ng general ang pinagsamang bigat ng kanilang lakas. Sinamantala ni Chinmo ang pagkakataon upang ipatawag ang kanyang mga kadena, mahigpit na itinali ang general.
Sa pangkalahatang pagpigil, sumusulong si Ivan, ang kanyang lakas ay nakatuon sa Excalibur. Ang espada ay naglalabas ng matinding, hindi pangkaraniwang liwanag. Lumapit siya, at naglabas ng malakas na atake na tuluyang nagpabagsak sa general. Habang bumabagsak ang general, ang susi ay tumataas sa hangin at bumabalik kay Ivan na humahawak dito upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Isang mainit na liwanag ang tumagos sa mga ulap ng bagyo sa itaas, na nagbibigay liwanag sa mga bundok na natatakpan ng nyebe. Tapos na ang labanan. Pabalik sa timugang kontinente, tensyonado ang himpapawid. 3 araw na ang lumipas mula nang mawala si Ivan at ang kanyang grupo, at wala pa ring balita mula kay Dub tungkol sa kanyang kapalaran. Kumalat ang pagkabahala sa buong populasyon, at sumiklab ang mga protesta, na humihiling sa pagpapaalis kay Ivan mula sa Dub. Habang umabot sa sukdulan ang kaguluhan, dumating ang mga opisyal ng Dub, na ang presensya ay nakakuha ng atensyon. Kumalat ang bulungan sa karamihan habang bumabalik si Ivan at ang kanyang grupo, humahakbang pasulong ng may kumpiyansa. Ang balita tungkol sa kanilang tagumpay laban sa isang makapangyarihang demonyong hangin at sa organisasyong puting multo ay nagsisimulang kumalat sa mga tao. Nagkaroon ng pagdududa sa isipan ng pinakamalupit na kritiko ni Ivan, na naghamon sa kanilang mga palagay tungkol sa kanyang katapatan. Sa wakas, isang kinatawan ng Dub ang humakbang pasulong upang magsalita sa karamihan. Ipinahayag nila si Ivan at ang kanyang koponan bilang mga bayani dahil ang kanilang mga gawa ay nagligtas ng napakaraming buhay at nagpanumbalak ng balanse. Sa Universidad ng Minxen, nilapitan ni Ivan si Kinmo. Nakatayo siya sa tabi niya at tinanong kung nakahanap na siya ng bagong ahente. Binabaliwala niya ang tanong, inililipat ang usapan sa mas mabigat na paksa. Binabanggit niya ang kanyang ama. Binabanggit niya ang ama nito, nagtataka kung paano nito lilinisin ang pangalan nito ngayon na wala na ang tanging ebidensya. Sinabi ni Ivan sa kanya na hindi opsyon ang sumuko. Nangangako siyang patuloy na maghahanap, gaano man katagal. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na anuman ang mangyari sa hinaharap, palagi siyang magpoprotekta sa kanya. Mamaya, nagtipon ang grupo sa lugar ng paghuhukay kung saan naganap ang misteryosong pagsabog. Binuksan ni Liu Heng ang tela sa lugar. Habang hinihila niya ito, nagulat ang grupo sa nakita. Sa ilalim ng tela ay nakahimlay ang isang balangkas na figure na ang dibdib ay naglalaman ng isang demonyong puso. Sinasabi ni Ivan na hindi ito kahawig ng tao, na nagmumungkahi na baka demonyong hangin ito. Si Liu Heng, gayunpaman, ay umiling at pinaalalahanan sila na ang mga hangin ng demonyo ay hindi nag-iiwan ng mga kalansay. Sinabi ni Maya na ang kalansay dito ay kapareho ng natuklasan nila sa mga bundok na natatakpan ng nyebe. Nagdilim ang mukha ni Yaikei habang pinagsasama-sama niya ang impormasyon, na nagpapahiwatig na ang dalawang kalansay ay maaaring sa iisang nilalang. Sa kabilang banda, nakakaramdam si Kinmo ng hindi maipaliwanag na pagkahila sa kalansay. Tila sumasabay ang enerhiya nito sa kanya, tumatawag sa paraang hindi niya kayang balewalain. Inabot niya ang kamay at saglit na hinawakan ang kalansay. Sa sandaling magkadikit sila, sumabog ang matingkad na pulang liwanag, na bumubuo ng umiikot na portal sa likod niya. Bago pa man makarik ang sinuman, sumigla ang enerhiya ng portal. Hinahatak nito si Kinmo at hinihila siya papunta sa kumikinang nakawalan habang sumisigaw ang grupo sa kanyang pangalan ng may takot. Nagmadali silang abutin siya, ngunit agad na nagsara ang portal, na nag-iwan sa kanila na nagulat at walang magawa. Si Kinmo ay walang malay sa heterodox na mundo. May isang batang babae na umabot sa tabi niya, dahan-daang hinahaplos ang mukha ni Kinmo gamit ang kanyang kamay dahil matagal na siyang hindi nakakita sa kanya.